Si Yuji ay isang mahirap na empleyado na nagtatrabaho ng 20 oras sa isang araw. Ang buhay niya ay kasing miserable ng sa iyo. Ngunit bigla, may isang pangyayari na nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Nagsisimula ang ating kwento kay Yuji, isang tagapagsanay ng mga halimaw. Lumipat si Yuji sa isang bagong lungsod na tinatawag na Vistan, kung saan nagpasya siyang sumali sa Adventurers Guild. Pagdating niya, sinabi niya sa opisyal na matagumpay siyang nakapangalap ng malaking bilang ng Dahlia flowers at dumating siya sa lungsod upang ibenta ang mga ito. Inutusan niya ang slime na kasama niya na hukayin ang mga bulaklak, at nang ginawa ito, nagulat ang lahat sa dami ng bulaklak. Ipinatawag ang tagapamahala, at nang makita niya ang napakaraming bulaklak, sinabi niya kay Yuji na bagaman isa lamang siyang ordinaryong tagapagsanay, sobrang dami ng bulaklak na ito. Nagpasya ang tagapamahala na bilhin ang mga bulaklak mula kay Yuji bilang pagkilala sa kanyang pagsisikap. Biglang may isang tao na pumasok sa guild at sumigaw ng malakas, sinasabing may mahigit 10,000 halimaw na papalapit sa lungsod at handang umatake. Nagsama-sama ang lahat, at nagsimulang mag-isip ang tagapamahala tungkol sa susunod na hakbang. Itinaas ni Yugi ang kanyang kamay at sinabi na mayroon siyang ideya. Inutusan niya ang slime na kunin ang ngipin ng dinosaur na dala niya at ipinaliwanag na kaya niyang gumawa ng malaking apoy gamit ito upang mahuli ang mga halimaw sa labas ng lungsod nang hindi inilalagay sa panganib ang mga mamamayan. Bagaman nag-aalala ang lahat noong una, sa huli ay pumayag sila sa plano ni Yuji. Inutusan ni Yuji ang mga mangangaso na pamwesto sa mga hangganan ng lungsod upang pigilan ang mga halimaw. Matagumpay nilang naisagawa ang spell at naprotektahan ang lungsod mula sa nalalapit na pag-atake. Sinimulang salakayin ng mga mangangaso ang mga halimaw at pinigilan ang mga ito sa paglapit sa nayon. Samantala, hinarap ni Yuji ang mga halimaw mula sa isang mataas na bubong, kung saan lumitaw sa harapan niya ang ilang mga screen. Sinimulan niyang suriin ang lungsod at tansyahin ang bilang ng mga halimaw. Samantala, nakatanggap si Yuji ng mensahe mula sa kanyang katulong sa kagubatan. Sinabi nito na may isang misteryosong taong nakasuot ng kakaibang kasuotan at may dalang mahiwagang kristal. Pinaniniwalaan niyang ito ang dahilan kung bakit biglang dumami ang mga halimaw. Inutusan ni Yugi ang kanyang katulong na atakihin ang taong ito at kunin ang kristal. Samantala, sinubukan ng mga mamamayan na harapin ang mga halimaw. Matagumpay na nagtayo si Yuji ng isang kuta sa paligid ng bayan at ginamit ang kanyang spell ng apoy upang patayin ang mga halimaw. Namangha ang lahat sa napakalakas na kapangyarihan ng apoy at kung paano ito naisagawa ni Yuji. Matapos ang unang matagumpay na paggamit ng kakayahan, hinimatay si Yuji sa sobrang pagod. Ngunit ginamit pa rin niya ang kanyang kakayahan sa pangalawang pagkakataon upang patayin ang natitirang mga halimaw. Pagkatapos noon, nawalan siya ng malay. Nagising si Yuji at natagpuan ang sarili sa isang kama sa Adventurers Guild. Nagpasalamat ang opisyal sa kanya sa pagliligtas sa lungsod. Ngunit nang bumalik ito sa silid, wala na si Yuji. Lumabas si Yuji kasama ang mga lobo at slime, sinasabing ayaw niyang makatawag ng pansin sa lungsod. Nagpasya siyang magtungo sa isa pang destinasyon, ang lungsod ng Killia. Kasabay nito, lumitaw ang isang grupo ng mga tao na nagbabalak sirain ang mga adventurer. Sa gitna ng mga taong ito, lumitaw ang isang kakaibang lalaki na may balak tapusin ang isang misyon bago maging asul ang buwan. Pagkatapos, makikita natin si Yuji na naglalakad sa lungsod ng Killia. Nakuha niya ang pansin ng mga residente kasama ang isang slime at isang lobo, na tila mga dayuhan sa lungsod. Sinabi ng slime kay Yuji na sila ay nagugutom at nais nilang kumain. Pumunta si Yuji sa karinderya ng bayan at umorder ng malaking piraso ng karne para sa slime at lobo. Nagulat ang karinderyo sa ganang kumain ng slime. Sunod, nagtungo si Yuji sa Killia City Guild upang sumali sa mga adventurer doon. Sa una, tinanggihan ng tagapamahala ang kanyang aplikasyon dahil isa lamang siyang tamer at hindi isang mandirigma. Ngunit matapos malaman na may karanasan siya sa pagtatanggol sa lungsod ng Vesta, napagdesisyonan niyang tanggapin siya bilang opisyal na miyembro ng guild. Ipinakilala si Yuji sa kanyang koponan. Ang una ay si Rads, isang eksperto sa paggamit ng mga patalim. Sumunod si Tina, na dalubhasa sa paggamit ng darts, at sa huli, si Lisa, na eksperto naman sa sibat. Matapos ipakilala ng koponan ang kanilang sarili kay Yuji, siya naman ang nagpakilala. Sinabi niyang isa siyang tamer, at agad siyang pinagtawanan ni Rads. Dinipensahan naman siya ni Tina at Lisa, iginiit nilang mahalaga ang kanyang papel sa anumang labanan at hindi siya maaaring mawala sa grupo. Nagsimula ang pakikipagsapalaran ni Yuji at ng kanyang koponan sa paghahanap sa Earth Dragon, isang mahiwaga at makapangyarihang nilalang. Hinati ang mga tungkulin sa grupo, si Rad sa unahan, si Tina sa gitna, at si Lisa sa likuran. Si Yuji naman ang scout, kaya't nagsimula na silang maglakbay. Nakikipag-ugnayan si Yuji sa lobong nasa unahan nila upang suriin ang sitwasyon at tiyakin na walang banta. Tinanong ng slime kung kaya nilang talunin ang anumang halimaw na maaaring umatake sa kanila, ngunit sinabi ni Yuji na hindi, ang layunin nila ay tuklasin ang lugar at suriin ang mga panganib bago sila makarating doon.
Sa sandaling iyon, napansin ng lobo ang 5 wolf monster na nasa layong 2 kilometro mula sa kanila. Sinabi ni Yuji sa kanyang mga kasama ang balita, na lubos na ikinagulat ni Tina at Lisa, dahil hindi nila inakalang kaya niyang sumubaybay sa ganoong kalayong distansya. Si Rads, sa kabilang banda, ay napangiti at nagsabing, tingnan natin kung tama ka. Agad siyang tumakbo upang patunayan na mali ang sinabi ni Yuji. Ngunit tama nga si Yuji. Gayunpaman, napansin nilang 4 lang ang halimaw. Sinabi ni Yuji kung nasaan ang pang-5, nasa itaas nila, at sinabi ni Rads na siya ang papatay dito gamit ang kanyang patalim. Isa-isang pinatay ni Rads ang mga halimaw, at tila ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sa puntong ito, tinanong ng slime si Yuji, bakit hindi na lang natin pinatay ang mga halimaw bago ka dumating? Sumagot si Yuji na nais niyang malaman ang lakas at kahinaan ng kanyang koponan. Pagsapit ng gabi, kinailangan nilang magkampo malayo sa pangunahing daan. Naiinis si Tina dahil pakiramdam niya ay wala silang progreso sa paghahanap ng Earth Dragon. Tinanong ni Yuji, bakit tayo pumili ng lugar na malayo sa daan? Sumagot si Rads na ginawa nila iyon upang makaiwas sa mga tulisan. Nang tanungin ni Tina at Lisa si Yuji kung sino ang nagturo sa kanya ng mga kasanayan sa pagtame at paggalugad, sinubukan niyang iwasan ang sagot at sinabi, natuto lang ako ng mag-isa. Ngunit nagtataka pa rin sila kung paano niya natutunan iyon ng walang guro o eksperto. Nagdesisyon si Rads na matulog na sila. Hinati nila ang pagbabantay sa ganitong ayos, si Tina ang maunang magbantay, sumunod si Rads, pagkatapos ay si Yuji, at sa huli, si Lisa. Tinanong ni Yuji, bakit ganitong pagkakasunod-sunod? Sumagot si Rads na ang pinakamabigat na bantay ay nasa 2 at 3 yugto, kaya siya ang may hawak ng 2 pagbabantay, at si Yuji ang kasunod. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yuji na si Rads ay isang marangal at matalinong tao. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Yuji sa isang kagubatan. Siya ay naguguluhan at hindi alam kung bakit siya naroon. Naalala niya ang kanyang nakakabagot na mga alaala noong siya ay isang empleyado ng korporasyon. Biglang lumitaw ang slime sa harap niya at itinuro ang isang lugar na puno ng mahiwagang aklat. Nang buksan ni Yuji ang aklat, lahat ng kasanayan at mahika ay agad pumasok sa kanyang isipan. Ang pagbabasa ng 1 o 2 pahina ay sapat na upang malaman niya ang mga mahika ng tubig, apoy, hangin, at lupa. Biglang napansin niya na dumami ang bilang ng mga slime at gusto nilang lahat na maging kaibigan niya. Nang buksan ng slime ang iba pang aklat, ang lahat ng impormasyon ay direktang nailipat sa isipan ni Yuji. Lahat sila ay marunong magsalita. Inawit nila ang kanyang pangalan, at biglang nagising si Yuji at napagtanto niyang nasa panaginip siya. Sinabi ng slime kay Yuji na umalis si Rad sa kanyang shift. Tinanong ni Yuji, tumakas ba siya? Ngunit sumagot ang slime, hindi, sa tingin ko ay hindi. Dagdag pa rito, sinabi ng slime kay Yuji na nagtatago sa kagubatan sina Lisa at Tina. Mukhang hindi nila pinagkakatiwalaan si Rads, lalo na dahil hindi siya nagmamalasakit sa iba, at ang paghahati ng shift ay tila nagpapahiwatig ng isang bagay na masama at sabuatan sa panig ni Rads. Sinabi ni Tina kay Lisa na maaaring kailanganin nila ang tulong ni Yuji. Sumagot si Lisa na kaya nilang harapin si Rads ng mag-isa. Nakita natin si Rads sa kagubatan, at naramdaman niyang may gumagalaw, kaya itinapon niya ang kanyang kutsilyo. Napagtanto niyang walang tao roon at tinamaan lamang ng kutsilyo ang slime ngunit hindi ito naapektuhan. Pagkatapos, tumakbo si Rad sa kagubatan at iniwasan ang mga bitag na itinakda para sa seguridad. Pumunta siya sa isang kubo sa kailaliman, at nagulat sina Lena at Lisa sa lugar na pinili ni Rads. Pagpasok niya sa kubo, nakilala niya ang lalaking lumitaw sa simula. Sinabi ni Rads, mayroon akong mahalagang huli. Mayroon akong 2 babae at 1 lalaki. Pabayaan mo na ang lalaki dahil kakainin siya ng mga halimaw. Habang nag-uusap sila, narinig ni Yuji ang lahat gamit ang slime na nagsisiyasat sa kanilang pag-uusap. Napagtanto niyang si Rads ang traidor. Sinabi ni Rads na napapaligiran na nila ang 2 babae at sigurado silang mahuhulog ito sa bitag. Ngunit binalaan siya ng lalaki at sinabing dapat siyang magdesisyon bago maging asul ang buwan, dahil ito ay magdadala ng matinding sakuna. Samantala, pinag-iisipan ni Tina at Lisa kung paano nila haharapin ang sitwasyon. Maya-maya, may narinig na ingay si Rads sa labas. Nang suriin niya ito, nagulat siyang makakita ng kakaibang halimaw. Ang halimaw pala ay isang lobo at isang slime, mga kaibigan ni Yuji. Ginamit ni Yuji ang kanyang mahiwagang yelo upang palamigan ang kubo, ngunit huli na dahil naging asul na ang buwan. Habang natutulog, iniisip ni Yuji, may kaugnayan kaya ito sa nangyari sa Vistan. Iniisip niya ang kahulugan ng salitang, hate stroke, na ginamit ni Jealous. Muling bumalik si Yuji kasama sina Tina at Lisa, patuloy na hinahanap ang Earth Dragon upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol dito. Naramdaman nila ang malakas na hangin na papalapit sa kanila, at sinabi ng slime na ang hangin ay nagmumula sa isang bangin na tinatawag na aot. Ayon sa mga alamat, ang pinagmulan ng mga hangin ito ay ang Earth Dragon at ang hiningang nagmumula rito.
Nagpasya silang pumunta sa Out Canyon, at napansin ni Yuji na masyadong nagtitiwala sina Tina at Lisa sa kanya at sa mga slime. Sinasabi nila na anumang halimaw ang makita nila, kayang patayin ito ng slime sa isang iglap. Naalala ni Yuji ang kanyang mga araw ng pagsasanay bago siya opisyal na naging isang adventurer. Nang inutusan sila ng guro na ipatong ang kanilang mga kamay sa isang glass ball, nagulat ito nang mabasag ni Yuji ang bola gamit ang kanyang mahika nang hindi sinasambit ang pangalan ng spell. Pinag-eksperimento rin siya sa isang malaking bato. Sa pagkakataong ito, gumamit si Yuji ng isang apoy na spell, at tinanong siya ng guro kung paano niya ito nagawa nang hindi binibigkas ang pangalan nito. Ito ay isang napakataas na antas ng kasanayan sa mahika, at tiyak na kumukonsumo ng maraming enerhiya, kaya mas mainam na sabihin ang pangalan ng spell ng malakas. Nang subukan ni Yuji ang kanyang salita, tuluyang nawasak ang bato, ikinagulat ng guro at ng mga estudyante. Itinaas ni Yuji ang kanyang kamay upang magtanong, ngunit bumalik siya sa realidad at sinabi sa slime na mas mainam gumamit ng mahihinang spell laban sa mga halimaw, tulad ng rock shots at maliliit na fireballs. Natuklasan niyang mas epektibo at mas madali ito. Ilang sandali pa, papalapit na sila sa canyon. Nagulat sina Tina at Lisa nang walang makitang halimaw sa kanilang daraanan, at sinabi ni Yuji na pinuksa na ng slime ang lahat ng mga ito. Biglang nagbago ang kulay ng kalangitan, at ang buwan ay naging asol. Tinanong ni Tina at Lisa si Yuji kung ano ang sanhi ng pagbabagong ito, ngunit wala siyang ideya sa nangyayari. Samantala, sa nayon ng Kilya, nakilala natin ang pinuno ng nayon na si Rai at ang matandang si Style. Sinabi ng matanda ang alamat ng Blue Dragon, ang matinding kapahamakan na mangyayari lamang kapag naging asol ang buwan. Ito ay isang sinaunang propesya sa aklat ng mga alamat. Lumitaw ang Blue Dragon, at nakita ito ng mga slime mula 1 kilometro ang layo. Tinanong ni Tina at Lisa kung ito ba ang Earth Dragon, ngunit sumagot si Yuji na mas malaki pa ito roon. Iminungkahi ni Tina at Lisa kay Yuji na kabilang ang halimaw sa kategorya ng mga sakuna at mas mainam na bumalik na sila sa nayon. Nagpasya silang bumalik sa pamamagitan ng Canyon Road dahil mas ligtas ito dulot ng malakas na hangin na pumipigil sa mga halimaw na makapasok. Gayunpaman, nagpadala si Yuji ng isang slime at isang lobo sa unahan upang tiyakin na walang halimaw sa daraanan nila. Patuloy na ginamit ni Yuji ang simpleng mga spell tulad ng stones at fireballs hanggang sa lumitaw ang isang dambuhalang oso. Tumakbo palayo ang lobo at ang slime, ngunit nagawang talunin ng slime ang oso at marating ang dulo ng bangin, kaya't naging ligtas ang daan para sa pangkat. Lalong lumakas ang kumpiyansa ni Tina at Lisa sa slime ni Yuji matapos nilang makita ang mga bangkay ng mga halimaw na pinatay nito. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, natuklasan nilang bumibiyak ang lupa sa ilalim nila, at lumitaw ang isang Earth Dragon. Mabilis na nagtago sina Tina at Lisa, habang sinimulan ni Yuji ang pakikipaglaban sa dragon gamit ang simpleng mga spell. Gayunpaman, hindi tinablan ang dragon. Naghagis ito ng isang napakalaking bato kay Tina at Lisa, ngunit nagawang sirain ito ni Yuji bago pa ito damapos sa kanila. Pagkatapos, naging isang higanteng bola ang dragon at dumiretso kay Yuji, ngunit isang malakas na hangin ang tumangay rito at binulag ito. Nang matanto ni Yuji ang kapangyarihan ng dragon, gumamit siya ng isang napakalakas na apoy na spell at winasak ang buong lugar, na biglang naging kalansay ang dragon. Labis na nagulat sina Tina at Lisa sa lakas ni Yuji, dahil hindi nila inaasahang mayroon siyang ganitong kapangyarihan sa mahika. Bumalik ang pangkat sa nayon at sinabi sa sekretarya na natapos na nila ang kanilang misyon. Tinanong sila ng sekretarya kung nakalap ba nila ang impormasyon tungkol sa Earth Dragon. Sumagot ang pangkat at sinabing napatay na nila ang dragon. Nagulat ang sekretarya, ngunit labis siyang natuwa dahil nagawa nila ng higit pa sa kinakailangang misyon at nahuli rin ang pangkat ni Rhodes, na nagbabalak ng masama laban sa kanila. Ipinapalam ni Rord ang balitang ito sa mga lokal na awtoridad at nagulat siya sa lakas ng pangkat, lalo na kay Yuji. Natanggap ng pangkat ang kanilang gantimpala na 14 na milyong shekel na halaga ng ginto para sa kanilang trabaho. Pagkatapos, sinabi ni Rai kay Yuji na gusto niyang makipag-usap tungkol sa isang mahalagang bagay at inimbitahan siya sa isang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng nayon. Ipinapaliwanag ni Rord sa kanila ang tungkol sa asol na dragon at sinasabi niyang may dinala siyang isang tao na mas may alam tungkol dito, si Yuji. Hiniling niya kay Yuji na iguhit ang anyo ng dragon mula sa kanyang alaala upang malaman pa ang tungkol dito, at ginamit ni Yuji ang figurative memory spell upang makagawa ng isang eksaktong larawan ng asol na dragon na nakita ng slime. Nagulat ang mga manunood nang makita nilang ang iginuhit ni Yuji ay kamukhang-kamukha ng larawan sa aklat ng mga alamat ni Stal, na ayon sa kanya ay naglalaman ng kaunting impormasyon tungkol sa dragon. Ayon sa alamat, noong huling lumitaw ang asol na dragon maraming taon na ang nakalipas, winasak nito ang isang buong kontinente sa loob lamang ng 3 araw. Dito, tinanong ni Rai si Yuji kung paano natalo ang dragon sa alamat, dahil tiyak na may solusyon para sa dragon na ito. Ngunit sinabi ni Stal kay Rai na ang tanging solusyon ay isang bayani na may walang hanggang kapangyarihang mahika, ang tanging tao na makakatalo sa dragon. Biglang naalala ni Rai kung bakit lumitaw ang dragon sa panahong ito,
at ito ay dahil hindi nila isinagawa ang kinakailangang mga ritual na dapat nilang ginawa 1 linggo na ang nakalipas. 30 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng solar eclipse, at isang ritual ang isinagawa sa kastilyo. Ang ritual na iyon ay dapat sanang inulit eksaktong 30 taon ang lumipas, ngunit hindi nila ito ginawa sa pagkakataong ito. Ito ang maaaring dahilan ng muling paglitaw ng asul na dragon. Biglang nagbago ang kulay ng kalangitan at dumilim, at sinabi ng slime sa kanila na mas lumaki pa ang asul na dragon. Sinabi ni Yuji na halatang halata na habang mas dumidilim ang kalangitan, mas lumalaki ang asul na dragon. Nagpanik ang mga opisyal at sinabing mayroon na lamang silang 3 araw bago sila mamatay. Ngunit pinatatag ni Rord ang kanilang loob at sinabing kahit isang maalamat na halimaw ang kanilang kinakaharap, dapat nilang ipaglaban ang kanilang sarili at huwag lamang hintayin ang kanilang kamatayan. Pagkatapos, oras na ng tanghalian, at kinausap ni Lena at Lisa si Yuji, ipinaalam sa kanya na sasali sila sa misyon upang patayin ang asul na dragon kinabukasan dahil may malaking gantimpalang ginto para sa mga kalahok. Binibigyang diin nila na palagi silang nasa tabi niya. Buo ang tiwala nila kay Yuji. Kinagabihan, nakilala ni Yuji si Stal, ang matandang ipinadala mula sa kastilyo patungo sa nayon, at mas nalaman ang tungkol sa kanyang pagkatao. Iniabot nito sa kanya ang isang punyal na gawa sa hindi kilalang material na tinatawag na Dagger of Kathas at sinabing wala ni isang tao sa kastilyo ang nakakaalam kung paano ito gamitin. Natuklasan ni Yuji na ang punyal na ito ay umaasa sa kakayahan ng mandirigma sa mahika at hindi maaaring masira. Sinabi ni Stal kay Yuji na pagmamayari na niya ang punyal at hiniling na gamitin niya ito sa kanyang misyon laban sa asul na dragon. Naupo si Yuji sa kanyang kama ng gabing iyon at inisip kung ano ang mangyayari kinabukasan habang sama-sama siya sa ekspedisyon ng nayon ng Kia upang labanan ang maalamat na dragon. Natakot siya at nag-alala para sa mga buhay na maaaring mawala sa labang ito. Biglang nagsalita ang slime at sinabing mas malaki at mas malakas pa ang dragon kaysa dati. Bumalik si Yuji sa kanyang mga alaala noong panahon ng kanyang pagsasanay bilang isang batang adventurer. Naalala niya ang sandali nang itinaas niya ang kanyang kamay at tinanong ang kanyang guro, ano ang ibig mong sabihin sa hindi ka panipaniwala? Ibig mo bang sabihin ay mahina ang aking mahika? Sumagot ang guro na ang ibig niyang sabihin ay napakalakas nito. Muling nabawi ni Yuji ang kumpiyansa sa kanyang sarili at sa kanyang kakayahang talunin ang asul na dragon. Kinagabihan ding iyon, sina Heath, ang slime, at ang wolf ay umalis upang harapin ang dragon nang hindi ipinapalam sa nayon. Nakita nila ang dragon na lumulutang sa ere, kumukuha ng enerhiya mula sa nagbabagong kulay ng langit at kagubatan upang palakasin at palakihin ang sarili nito sa paglipas ng panahon. Sinabi ni Yuji sa slime na manatili muna sa gilid, at lahat sila ay handang tumulong sa kanyang plano. Inilapat ni Yuji ang apoy na mahika sa slime, ngunit hindi ito nakaapekto sa dragon. Natuklasan ni Yuji ang kahinaan ng dragon gamit ang kanyang mahikang kakayahan. Alam niyang mahina ito sa apoy na may mahika. Pinaputukan siya ng dragon ng mga palasong apoy, ngunit nagawa niyang salagin ang mga ito gamit ang kanyang fireproof armor spell. Napansin ni Yuji na ang dragon ay kumukuha ng enerhiya mula sa kagubatan upang palakasin ang sarili nito. Sa sandaling iyon, sumigaw ang slime kay Yuji at tinanong kung ano ang dapat gawin. Napagpasyahan ni Yuji na gamitin ang Dagger of Chaos na ibinigay sa kanya ni Pastor Stoll at pinagsama ito sa apoy na mahika upang balansehin ang kapangyarihan ng apoy at ng banal na punyal. Sinabi ni Yuji sa kanila na bumaba upang harapin ang dragon ng maayos. Habang bumababa, nalantad sila sa mga sinag ng apoy, ngunit napigilan ito ni Yuji gamit ang kanyang armor. Inihagis niya ang slime pataas at ipinasarito ang shield spell upang guluhin ang dragon. Sa paggamit ng enhanced jump spell, nagawang marating ni Yuji ang dragon na nasa higit 50 metro ang taas sa langit. Inabot niya ito at ginamit ang Fire of Doom spell gamit ang punyal, tinamaan ang asul na mata ng dragon. Ngunit napuruhan siya ng dragon ng isang malakas na suntok, dahilan upang siya ay tumilapon papunta sa bundok. Nang suriin niya ang kanyang kalagayan, natuklasan niyang ang kanyang mahikang enerhiya, na kilala bilang mana, ay bumagsak sa negatibong halaga, na nangangahulugang nasa malubhang kondisyon na ang kanyang kalusugan. Pinigilan niya ang apoy ng dragon gamit ang kanyang kalasag. Sinimulan niyang mag-isip ng ibang paraan upang atakihin ang dragon at napagpasyahang gumamit ng freezing spell at kuryente upang pansamantalang manhiden ito. Natanggap ni Yuji ang balitang ito ng may galit at ginhawa at nagpasalamat kay Rord sa paggising sa kanya. Ipinahayag ni Rord ang kanyang kasiyahan na bumalik na sa normal ang kulay ng langit at matagumpay nilang napuksa ang dragon sa tulong ng isang tapat na mandirigma. Ipinaliwanag ni Rai na umalis siya sa nayon matapos ang kanyang misyon, na nagbigay kay Yuji ng pagninilay tungkol sa kahalagahan ng pagtutulungan at tiwala sa pagitan ng mga kasapi ng koponan. Binigyang diin ni Rord ang kahalagahan ng pagtutulungan at tiwala sa isa't isa at ipinaalala kay Yuji na maaari siyang umasa sa suporta at lakas ng kanyang mga kasamahan. Iminungkahi niya na sa hinaharap, kapag naharap siya sa iba pang hamon, dapat niyang isaalang-alang ang paghingi ng tulong sa kanyang koponan kaysa subukang harapin ito ng mag-isa.
Ang pag-uusap na ito ay nagpatibay sa diwa ng pagtutulungan at nagbigay kay Yuji ng mas malaking pagpapahalaga sa papel ng bawat isa sa kanilang tagumpay. Di nagtagal, natanggap ni Yuji ang balitang kinansela ang ekspedisyon. Bagaman nadismaya, naunawaan niyang bahagi ito ng buhay ng isang adventurer at ng mga panganib na kaakibat nito. Nagtanong siya kung ano ang susunod nilang gagawin at humingi ng mungkahi kina Tina at Lisa kung saan sila susunod na pupunta. Iminungkahi ni Tina at Lisa si Ricardo bilang isang posibleng destinasyon. Inilalarawan ito bilang isang lungsod na puno ng magagandang tanawin at may mainit na kapaligiran, at binibigyang diin na maraming kasiyahan at masasarap na pagkain doon. Nagtataka si Yuji tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa lungsod na iyon, tulad ng pagbabago ng kulay ng langit o ang paglitaw ng isang alamat na dragon, ngunit sinigurado ni Tina at Lisa sa kanya na bihira lang mangyari ang mga ganoong bagay at namumuhay sila sa isang mundo ng medyo matatag na kondisyon. Matapos magpaalam kina Tina at Lisa, pinanood ni Yuji ang slime na gumagala kasama nila ng hindi namamalayan, at buong kumpiyansa siyang humakbang patungo sa bagong hinaharap kasama ang lobo at ang slime, handang harapin ang anumang darating. Papunta na sila sa Ricardo City. Sinabi ng slime, sobrang excited kami na kumain sa Ricardo City. At sinabi ni Yuji sa sarili, ngayon, hindi ko hahayaang makita ng mga tao ang mga slime na lumalaban. Biglang sinabi ng isa sa mga slime, may isang mahalagang bagay, Yuji. Kailangan mong makita ito ngayon. Lumabas ang isang babaeng nagngangalang Dre. Dati nang nailigtas at natulungan siya ni Yuji. Sinabi niya, dali, pumunta ka sa lugar kung saan mo pinatay ang dragon. Ang lugar na iyon ay tinubuan ng pulang kabute at asul na kabute. Kailangan ko ng tulong mo sa pagkuha ng mga kabuteng ito dahil hindi ko ito makokolekta ng mag-isa. Sinabi ni Yuji sa kanya, walang problema, pero maaari ko bang malaman kung paano mo gagamitin ang mga kabuteng ito? Sumagot si Dre, magagamit ko ang mga kabuteng ito upang gumawa ng mga panggamot at mahiwagang potion. Halimbawa, magagamit ko ang pulang kabute upang gumawa ng wisdom potion at ang asul na kabute upang mapataas ang mana, isang mahiwagang enerhiya na maaaring magpanumbalik ng iyong lakas pagkatapos gumamit ng mahika. Nagulat si Yuji sa kanyang sinabi dahil kailangan niya ng husto ang mga potion na iyon dahil sa kakulangan ng enerhiya matapos labanan ng dragon. Sinabi niya, tutulungan kita, pero maaari mo ba akong bigyan ng ilang potion? Pumayag si Dre. Sinabihan ni Yuji ang slime na kolektahin ang lahat ng kabute. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakolekta na nila ang lahat, at sinimulan ni Dre ang paggawa ng mana potion. Sa kanyang pagkagulat, hindi ito kulay asul dahil hindi dalisay ang tubig. Sinabi ni Yuji sa kanya, walang problema. Maaari nating linisin ang tubig sa pamamagitan ng pagpapainit nito at pagkolekta ng dalisay na tubig matapos ang pagsingaw at paghalay. Magkakaroon tayo ng dalisay na tubig pero aabutin ito ng kaunting oras. Samantala, sinabi ni Dre, ang potion na ito ay kahawig ng kulay ng magic stone. Natatandaan mo ba noong una tayong nagkita? Naalala ni Yuji ang sandali kung kailan iniligtas niya si Dre mula sa koma matapos itong mawalan ng enerhiya, kaya naibalik niya ang ilan sa kanyang lakas at nabuhay muli ito. Nagpasalamat ito sa kanya sa pagsadyap sa kanyang buhay at sinabing, may isang tao na gumamit ng magic stone laban sa akin, na sumipsip ng lahat ng aking enerhiya. Gumamit si Yuji ng isang spell upang alisin ang sumpa sa magic stone. Biglang lumitaw ang mga multo at demonyong nakakulong sa bato, at gumamit si Yuji ng isa pang spell upang wasakin ang mga ito kasama ng magic stone. Nagpasalamat si Dre sa kanya at sinabi, may utang na loob ako sa'yo. Tinanong siya ni Yuji, bakit mo iniisip na ang potion na ito ay may parehong kulay ng sinumpang magic stone? Sumagot si Dre, sa tingin ko, ito ay dahil ang magic stones ay mula sa Dragon Pond, na naglalaman ng napakalakas na enerhiya mula sa mga lugar kung saan namamatay ang mga dragon. Ang enerhiyang ito ang nagpapalago ng mga pulang at asul na kabute sa mga lugar na iyon. Ang Dragon Pond ay hindi mabuti o masama, ngunit sa maling kamay, maaari nitong sirain ang buong kagubatan. Sinabi ng slime kay Yuji na naantala ang proseso ng paglilinis ng tubig. Sa wakas, naihanda na ni Dard ang mga potion para kay Yuji. Sinabi niya, ito ang wisdom at mana potions na ipinangako ko sa iyo. Babalik na ako sa Dr. Forest. Nagpaalaman sila at naghiwalay ng landas. Nagpatuloy sa paglalakad si Yuji patungo sa Ricardo City, ngunit biglang lumitaw ang isang makapal na hamog na naging dahilan upang hindi nila makita ang daan. Inactivate ni Yuji ang mapa at sinabi sa Wolf at Slime, mararating natin ang Ricardo kung magpapatuloy tayo sa direksyong ito. Sinabi ng Wolf, nakakaamoy ako ng mga tao sa malapit. Matapos ang ilang hakbang, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang maliit na nayon. Tinanong ng Wolf at ng Slime si Yuji, ito na ba ang lungsod ng Ricardo? Sumagot si Yuji, hindi, malayo pa ang Ricardo mula rito. Pumasok sila sa nayon at laking gulat nila nang makita nilang lahat ng mga naninirahan doon ay nakangiti sa kanila sa isang kakaibang paraan, lahat sila, walang kahit isang hindi. Tinanong ng slime si Yuji, bakit lahat sila nakangiti ng ganyan?
Parang may kakaiba. Nakilala nila ang pinuno ng nayon na nagsabi kay Yuji, maligayang pagdating. Kailangan naming tulungan kayo sa inyong paglalakbay. Hindi kayo makakaalis sa ganitong kapal ng hamog. Bakit hindi muna kayo magpalipas ng gabi rito? Sa umaga, maaari na kayong magpatuloy. Sumagot si Yuji, salamat pero magpapatuloy na ako. Sabi ng lalaki, ayos lang. Maaari ko bang tanungin kung ano ang nagdala sa'yo sa isang liblib na nayon tulad nito? Sumagot si Yuji, patungo ako sa Ricardo City, ngunit naligaw ako dahil sa hamog. Habang nag-uusap sila, napansin ni Yuji na ang mga taga-nayon ay nakatayo sa mga bintana at pinagmamasdan sila. Humingi ng paumanhin ang pinuno ng nayon, huwag niyo silang seryosohin. Bihira silang makakita ng mga dayuhan sa nayon. Nang ipagpatuloy nila ang paglalakbay, sinabi ng slime kay Yuji na kulang sa pagkain ng nayon at walang nakakakuha ng sapat nito. Sumagot si Yuji, oo nga, may kakaiba sa nayong ito, pero magpatuloy tayo sa ating daan. Samantala, may isang misteryosong lalaki na nakikipag-usap sa iba pang tao gamit ang isang kristal na bola. Sinabi niya, huwag kayong mag-alala. Isa lang siyang adventurer na naligaw at napunta sa ating nayon nang hindi sinasadya. Isa lang siyang tamer. Wala kayong dapat ipag-alala. Handa na tayo sa lahat ng bagay. Bukas, kukunin natin ang Dragon Pool mula sa Delight Forest at tuluyang lilinisin ang mundo. Nagpatuloy si Yuji, ang wolf, at ang slime sa pag-akyat ng burol hanggang sa tuluyan nilang marating ang Ricardo City. Sabik ang slime, dahil gutom na gutom ito at umaasang makakahanap ng masarap na pagkain, marahil isang malaking kakahuyan kung saan sila makakapagpahinga. Ngunit laking gulat nila nang makita nilang balot sa nyebe ang buong lungsod. Wala silang makita dahil sa matinding lamig. Gumamit si Yuji ng insulation spell upang mapanatili ang init ng kanyang katawan. Pagdating nila sa tarangkahan ng lungsod, sinalubong sila ng mga bantay at sinabi, 10 araw nang natatakpan ng nyebe ang lungsod. Ito ang unang beses sa kasaysayan na nangyari ito. Tinanong sila ng mga bantay, ano ang sadya nyo rito? Sumagot si Yuji, narinig kong espesyal ang pagkain ninyo. Pumasok si Yuji sa lungsod at naalala ang sinabi ng mga bantay, nasa tamang lugar ka. Pumunta ka sa Tiger Flame Restaurant. Habang naglalakad siya, napansin niyang walang tao sa labas. Lahat ng bintana ay nakasara at walang senyales ng sinuman. Sa wakas, nakarating siya sa restaurant, ngunit nagulat siya nang sabihin ng sous chef, paumanhin, sarado kami ngayon. Tinanong ni Yuji, kailan kayo magbubukas? Bukas ba? Sumagot ang babae, sarado na kami palagi dahil kailangan ng pagkain ng panggatong, at lahat ng tagalungsod ay desperado para sa init, kaya ibinigay namin ang aming panggatong sa kanila. Habang nagsasalita siya, napansin ni Yuji na maganda ang restaurant at masarap ang pagkain, kaya dapat gawin ang kahit ano upang makakain doon. Sinabi ni Yuji, kaya gusto mo ng panggatong para makapagluto ng pagkain, tama? Sumagot siya, oo, pero kahit subukan mong pumutol ng mga puno ngayon, walang silbi dahil ang bagong putol na panggatong ay hindi maaaring gamitin sa pagluluto dahil sa mataas na nilalaman ng kahalumigmigan. Sinabi ni Yuji, tingnan ko kung anong magagawa ko. Lumabas si Yuji at tinanong ang mga slime kung anong uri ng puno ang maaaring gamitin sa pagluluto, ngunit walang nakakaalam. Gumamit siya ng isang spell upang makakuha ng mahiwagang palakol na kayang putulin ang isang buong hanay ng mga puno, makapagputol ng kahoy ng mabilis, at gawing pantay-pantay ang laki ng mga panggatong. Gumamit din siya ng isang spell upang alisin ang kahalumigmigan sa panggatong upang magamit ito sa pagluluto. Bumalik si Yuji sa restaurant at ipinakita ang isang sample ng panggatong sa chef. Sinabi ng sous chef, mukhang maganda ang panggatong, pero ipapakita ko ito sa chef upang malaman kung angkop ito sa pagluluto o hindi. Nang makita ng chef ang panggatong, sinabi niya kay Yuji, masyadong tuyo ang panggatong na ito, at hindi ako makakagawa ng masarap na putahe gamit ito. Dapat may tamang porsyento ng kahalumigmigan ang panggatong para maging perpekto ito sa pagluluto. Sa puntong ito, ginamit ni Yuji ang slime upang pataasin ang kahalumigmigan ng panggatong. Namangha ang chef nang makakita ng perpektong panggatong para sa pagluluto kaya sinabi niya, ngayon, bubuksan na natin ang oven. Hiniling ni Yuji sa slime na gawin ding pantay-pantay ang kahalumigmigan ng lahat ng nakolektang panggatong. Humanga ang chef sa kakayahan ng slime at nangakong maghahanda ng isang masarap na putahe. Dumating ang oras na handa na ang pagkain, at nang matikman ito ni Yuji, pakiramdam niya ay kumakain siya ng isang hindi pa niya natitikman na kasarap na putahe. Nilamon niya ang pagkain sa loob ng ilang segundo at sinabi sa chef, gusto kong kainin ang ganitong pagkain araw-araw. Nagulat siya nang sabihin ng chef, sa totoo lang, hindi pa ito ang pinakamahusay kong putahe. Hindi mo pa natitikman ang pinakamasarap kong lutuin. Sinabi ni Yuji, babalik ako bukas para tikman ang mga putahe mo. Samantala, sinabi ng katulong ng chef, hindi natin maaaring gamitin ang lahat ng panggatong na ito para lang sa pagluluto dahil kailangan ito ng mga tao sa bayan upang mapainit ang kanilang mga tahanan. Nangako si Yuji na magbibigay siya ng ibang panggatong para sa mga tao sa bayan at pagkatapos ay nagtungo sa Adventurers Guild ng lungsod.
Natuklasan niyang ang tanging ipinapagawa sa kanya ay mang-alap ng panggatong ng hindi nakikipaglaban sa mga halimaw o gumagawa ng iba pang gawain. Pinarehistro si Yuji bilang isang tagapangalap ng kahoy, at binigyan siya ng mga detalye tungkol sa kinakailangang kahoy. Inirekomenda rin sa kanya na bisitahin ang isang tagapangalap ng kahoy na nagngangalang Wodka para sa karagdagang impormasyon. Nang makilala ni Yuji si Wodka, sinabi nito na may malaking kakulangan sa supply ng kahoy sa lungsod. Kailangan nila ng 5 tonelada ng kahoy bawat araw, ngunit hindi nila ito kayang iprodukto araw-araw. Matapos gamitin ni Yuji ang mahiwagang palakol upang putulin ang isang buong hilera ng mga puno sa isang iglap, nagulat ang mga sundalo at si Wodka sa kanyang pambihirang kakayahan. Sa huli, bumalik si Wodka sa Adventurers Guild at sinabi sa mga empleyado na ang papuri para sa trabahong ito ay dapat mapunta sa isang bagong dating sa bayan na nagngangalang Yuji, na may pambihirang kakayahan. Si Yuji ay nagawang makapag-ipon ng sapat na panggatong upang matustusan ang pangangailangan ng lungsod sa loob ng 3 buong araw, at lahat ay namangha nang makita nilang tinatanggal ng slime ang kahalumigmigan mula sa kahoy. Dumating ang matandang si Stoll, ang nakakakilala sa mga alamat, at inalok na tanungin ang empleyadong si Wodka tungkol sa kanilang kakayahang mang-alap ng kahoy. Iniisip kung kaya nilang makuha ang sapat na dami para sa kalahati ng populasyon ng lungsod sa loob ng isang araw. Nang kinumpirma ni Eugene na nakalikom na siya ng sapat na panggatong para sa lungsod sa loob ng 3 araw, lahat ay nagulat sa kanyang pambihirang kakayahan. Sinabi ni Yuji sa kanila na ipagpatuloy ang pagtatrabaho at magdala pa ng mas maraming panggatong sa lungsod, at sa katunayan, nagawa ni Yuji na mang-alap ng mas marami pang kahoy. Natanggap ni Yuji ang kanyang kabayaran mula sa Adventurers Guild bilang gantimpala sa kanyang pagsisikap, at natulog siya kasama ang lobo at ang slime matapos ang isang araw ng matinding pagtatrabaho. Kinabukasan, ipinakita ng chef kay Yuji ang isang bagong pagkain, at labis na nasabik ang slime at ang lobo na tikman ito. Tuwang-tuwa si Yuji sa pagkain at labis siyang natuwa sa sobrang sarap nito. Itinuturing itong pinakamasarap na pagkain na tikman niya sa buong buhay niya. Nagpasalamat si Yuji sa chef para sa pagkain at umorder ng isa pang putahe, ngunit sinabi ng chef na hindi pa yun ang kanyang pinakamahusay na lutuin dahil kulang siya sa ilang halamang kailangan para sa kanyang mga resipi dahil sa presensya ng mga halimaw sa bukid. Nagpasya si Yuji na lumabas at labanan ang mga halimaw na pumipigil sa chef na makuha ang mga halamang kailangan upang magluto ng kanyang mga pagkain. Pagdating niya sa bukid ng mga halamang gamot, hinati niya ang slime sa 2 pangkat upang harapin at lipulin ang mga halimaw sa paligid ng lugar. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo ng unang halimaw ang slime sa kanilang daraanan. Humiling sila kay Yuji na magpadala ng isang salamangka upang tulungan silang labanan ang halimaw. Inilabas ni Yuji ang fireball spell, at tinamaan ito ng slime, dahilan upang mapatay ang halimaw. Patuloy na naghanap ang slime ng iba pang mga halimaw sa kagubatan at pinatay ang mga ito isa-isa hanggang sa may isang hindi inaasahang bagay silang natuklasan. Pagkatapos noon, nagtungo sina Yuji at Dre upang magsiyasat at natagpuan nila ang isang mahiwagang bola na kulay asol. Ipinaliwanag ni Dard na ang hugis ng bola ay kahawig ng cursed magic stones, na sumisipsip ng mahika at mana mula sa kahit saan ito matagpuan. Posibleng ito ang dahilan kung bakit lumamig ng gusto ang lungsod. Ang mga mahiwagang bolang ito ay sumisipsip ng enerhiya mula sa lugar kung saan ito inilalagay. Kung mababa ang enerhiya, lumalamig ang lugar, at kung mataas naman, nagiging mainit o mainit na tulad ng isang bulkan. Tinanong ni Yuji si Dard kung paano ginagawa ang mga bolang ito at kung umiiral ba sila ng kusa o bunga ng supernatural na puwersa. Ipinaliwanag ni Dre Yard na may isang tao na sadyang gumawa nito. Gumamit si Yuji ng isang spell upang alisin ang sumpa mula sa bola at linisin ito ng mahikal na enerhiya. Pagkatapos, inutusan niya ang slime na maghanap ng iba pang mga bola na kahawig nito. Napagtanto niya na mayroong 108 bola sa kagubatang pumapalibot sa lungsod at na inilagay ang mga ito sa isang tiyak na ayos, kung saan ang gitna nito ang posibleng susi upang malutas ang problema. Pagdating sa gitna, napansin niyang wala siyang makitang bagay na maaaring gamitin upang sirain ang sumpa. Pinaghinalaan niya na may isang nagtatangkang magtago at ilihis ang atensyon ng sinuman sa pamamagitan ng tamang pag-aayos ng mga bolang ito sa kagubatan. Nakita niya ito bilang bahagi ng isang mas malaking sabuatan. Sa loob, nagpasya si Yuji na gamitin ang kanyang fire spell sa buong lakas upang hukayin ang lugar. Sa puntong ito, natuklasan nila ang isang nakatagong pasukan sa ilalim ng lupa. Masayang sinabi ni Yuji, tingnan natin kung anong nasa loob. Napansin ng slime ang pananabik ni Yuji at sinabi, mukhang sobrang excited si Yuji. Sumagot si Yuji, gusto kong iligtas ang lungsod na ito para sa isang dahilan lang, masarap ang pagkain nila. Pagpasok nila sa pasukan, inutusan ni Yuji ang slime na magsaliksik at hanapin ang anumang makakatulong upang sirain ang sumpa sa Ricardo City. Iminungkahi ni Yuji na bumalik si Dreer sa kagubatan upang ipagpatuloy ang paghahanap doon. Sinimulang galugarin ni Fuji ang lugar at nadiskubre niya ang malalaking power generators at advanced na teknolohiya.
Natuklasan niya na ginagamit ng mga generator ang enerhiya mula sa mga mahiwagang bato upang ipalaganap ang sumpa sa lungsod. Bigla nilang napansin ang dalawang manggagawa sa eksena na nagulat nang biglang huminto ang paggana ng mga kagamitan. Naniniwala sila na isang Medite ang may kagagawan at nagpasyang iulat ang insidente kay Ginoong Sphere sa lalong madaling panahon. Napagtanto ni Yuji na si Sphere ang may kontrol sa mga mahiwagang bato at inutusan niya ang slime na sundan ang mga manggagawa, habang siya at ang wolf ay susubaybay mula sa itaas. Nakipag-ugnayan si Yuji sa slime at iniulat na dumaan ang mga manggagawa sa isang pinto at isinara ito, ngunit may isa pang gilid na pinto na tila nakakandado. Pagdating ng slime, nagulat sila nang makitang sarado ang gate na may mga hawakan sa kaliwa at kanan. Sinabihan ni Yuji ang mga manggagawa na hilahin ang dalawang hawakan ng sabay upang mabuksan ang gate at naging matagumpay ang kanyang plano. Napansin ng Wolf at Yuji na nasa parehong antas na sila ng mga slime ayon sa mapa, ngunit may isa pang suliranin ang mga slime. Nahinto sila sa isang patay na dulo at kailangang gumamit ng hagdan upang umakyat sa bubong ng gusali. Habang umaakyat, napansin ni Yuji na nagtatapos ang daan sa isang bingit. Sa oras na iyon, natagpuan ng mga slime ang kanilang sarili sa lumang nayon, kung saan ang mga naninirahan ay may kakaibang ngiti nang una silang dumaan papunta sa Ricardo City. Kinumpirma ni Yuji na hindi pangkaraniwan ang nayon gaya ng kanyang inaasahan, at nagtago ang slime upang mapanood ang pag-uusap ng mga manggagawa at ng sentry. Sinabi ng mga manggagawa na nasira ang kagamitan nang bumagsak ang isang meteorite sa laboratorio. Nang makita ni Yuji ang eksenang pinapanood ng slime, napagtanto niyang ang mga tao sa nayon ay bahagi ng Blue Moon of Freedom, isang pangkat na naniniwala na ang buong mundo ay nasa estado ng kasalanan at kailangang dalisean sa pamamagitan ng pagpatay upang makamit ang tunay na kalayaan. Napag-alaman ni Yuji na ginawa ng grupong ito ang abandonadong nayon bilang kanilang santuwaryo at sentro ng operasyon. Sila rin ang nagtayo ng lahat ng makinaryang nasa ilalim ng lupa upang gamitin ang mahiwagang bato sa pagsumpa sa Ricardo City at sa pagpapalaganap ng malamig na alon. Nang mapagtanto ni Xavier ang sitwasyon, tinipon niya ang lahat ng kasamahan at inutusan silang magkalat sa kagubatan upang kolektahin ang 108 mahiwagang bato. Nakita nila ang mga ito bilang tanging pag-asa upang muling paganahin ang mga kagamitan at palawakin ang sumpa sa mga kalapit na lungsod. Sa oras na iyon, inutusan ng sentry ang grupo na kumilos ng mabilis at huwag hayaang may makakita sa kanila sa kagubatan, nangangahulugang dapat nilang patayin ang sinumang saksi. Nang marinig ito ni Yuji, iniutos niya sa slime na hanapin at hulihin ang sinumang kasapi ng grupo sa kagubatan. Sinabi rin niya sa ibang slime na bantayan ang Blue Redemption Moon sa nayon. Habang naghahanap, natuklasan ng slime na may 5 kasapi pa ng grupo sa loob ng nayon. Samantala, ang ibang slime ay nasa ilalim ng lupa sa isang kakaibang silid-aklatan na may kakaibang ilaw. Inutusan sila ni Yuji na kolektahin ang lahat ng libro at dokumento bago umalis. Sa kagubatan, napagtanto ng slime na handang magpakamatay ang mga kasapi ng grupo gamit ang lason sa kanilang mga ngipin sakaling matuklasan ang kanilang plano. Iniutos ni Yuji na hulihin silang lahat upang mailigtas ang mga inosente. Kasabay nito, hindi makalusot ang mga slime sa isang tarangkahan. Naisip ni Yuji na maaaring kailangang sindihan ang mga kandila upang mabuksan ito. Matagumpay nilang binuksan ang gate at laking gulat nila nang makita ang isang kayamanang puno ng ginto at alahas na tinipon ng Freedom Moon Gang. Sa sandaling ito, inalerto ng slime si Yuji na may paparating na tao. Pagpasok ng tao, bukas ang tarangkahan at wala ng laman sa loob, na nangangahulugang ninakaw na ang lahat ng kanilang kayamanan. Agad na ipinaalam ng tao sa bantay ng nayon ang kanilang nakita, at napagtanto ng lahat na ang pangyayaring ito ay hindi dulot ng isang meteorite o anumang natural na pangyayari, kundi isang sinadyang gawa. Naiinis ang bantay ng nayon na ninakaw ang lahat ng kanilang sikreto at kayamanan at nagtanong kung bakit hindi pa sila pinapatay. Ipinaliwanag ng bantay ng nayon na ang taong pumasok ay malamang na may alam tungkol sa kanilang pinakamakapangyarihang sandata, ang apoy ng paglilinis, na nagiging aktibo lamang kapag patay na ang lahat ng mga taga-nayon. Dahil dito, hindi pa sila pinapatay. Nang marinig ni Yuji ang mga sinabi ng bantay ng nayon at makita niyang inihahanda nilang i-activate ang apoy ng paglilinis, nagsimula siyang makaramdam ng pagkabigla at pagkalito. Napagtanto niya na pinag-uusapan nila ang paggamit ng isang nakamamatay na sandata upang lipunin ang buong populasyon ng nayon. Agad na iniutos ni Yuji sa slime na mabilis na umatras at gumamit siya ng isang salamangka upang protektahan sila at ligtas na makalabas ng nayon. Inilagay ni Yuji ang isang anti-magic spell kasabay ng shield spell upang protektahan ang nayon. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, na-activate ang apoy ng paglilinis, na nagresulta sa pagkamatay ng lahat ng mga taga-nayon. Naging lubhang kritikal ang sitwasyon, at nakaramdam si Yuji ng matinding kawalan ng pag-asa at lungkot sa pagkawalan ng inosente. Iniutos niyang mas mabilis na umatras ang slime at gumamit siya ng kanyang mahika upang protektahan sila at ligtas na makalabas mula sa nasusunog na nayon. Ngunit labis siyang nabigla at nalungkot sa trahedyang naganap at ngayon ay pinahihirapan siya ng kanyang kawalan ng kakayahang pigilan ang sakunang ito. Hindi niya batid ang kanyang tunay na lakas,
kaya umasa siya sa kanyang depensa upang pigilan ang pagsabog ng apoy. Gayunpaman, natuklasan niyang masyadong mahina ang kanyang depensa upang pigilan ang apoy ng paglilinis, at nagsimulang mag-crack ang kanyang baluti. Tumalsik ang mga sinag ng apoy mula sa kanyang baluti, at muntik nang lumunin ng pagsabog si Yuji. Nang inig sa takot ang mga slime at sumigaw na tatapusin sila ng itim na apoy. Dito, nagkaroon ng ideya si Yuji. Hinarap niya ang apoy gamit ang yelo habang sabay na bumibigkas ng isang sumpang panira. Bumuo siya ng isang pinag-isang matris ng yelo at mantra, na nagkulong sa pagsabog at winasak ito. Habang unti-unting nauubos ang kanyang mana, patuloy siyang gumamit ng mahika upang ikulong ang mga apoy. Hamina ang kanyang kapangyarihan sa paglipas ng panahon, ngunit sa wakas ay nagawa niyang pigilan ang apoy ng paglilinis at protektahan ang lungsod ni Ricardo at ang mga naninirahan dito mula sa pagkawasak. Nagtaka si Yuji kung paano niya nagawang labanan ang apoy sa mahabang panahon kahit negatibo na ang kanyang mana. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa ilalim ng lupa ang lobo, na nagtago dahil sa takot sa apoy. Tumawa ang slime sa kanya at sinabi kay Yuji, "Ayan, hindi ka makakatikim ng pagkain ng chef ngayon." Sa wakas, bumalik si Yuji, at tinanggap siya ng mga taga-nayon ng may pag-aalaga. Tinanong nila siya, "Nasaan ka ngayong araw? Pumapatay ka ba ng mga halimaw sa parang ng halamang gamot buong araw?" Siyempre, alam ni Yuji na ang tinutukoy nila ay ang pagsabog na sanhi ng kanyang apoy ng kapahamakan sa lihim na laboratorio sa ilalim ng lupa, pati na rin ang pagsabog ng apoy ng paglilinis na kakawasak lamang dito. Hindi niya sinabi sa kanila ang totoo. Habang pinag-uusapan ng mga residente ang mga pagsabog, napagpasyahan nilang maaaring dulot ito ng isang pag-ulan ng mga bulalakaw. Sa wakas, nagsimulang matuno ang talas, na nagdulot ng hinala tungkol sa koneksyon sa pagitan ng mga meteor at ng pagkatunaw ng talas. Unti-unting bumalik sa normal ang lungsod, at nakahinga ng maluwag ang mga tao matapos ang ilang araw ng kontrobersya at pag-aalala. Sa maagang umaga, sa wakas ay nalanghap ni Yuji ang sariwa at mainit na hangin na matagal na niyang hindi naramdaman mula nang dumating siya sa lungsod. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kapanatagan. May dalawang tagalungsod na nag-imbita sa kanya sa isang pagdiriwang upang ipagdiwang ang pagbabalik sa normal ng lungsod. Lumahok si Yuji sa pagdiriwang bilang panauhing pandangal at kinilala para sa kanyang malaking kontribusyon sa pagtulong sa mga residente ng lungsod sa panahon ng krisis. Kinilala ng mga tao ang papel ni Yuji sa pagbibigay ng panggatong at init sa mahihirap na panahon at pinasalamatan siya sa lahat ng kanyang nagawa para sa kanila. Habang kumakain si Yuji, tinanggap niya ang pasasalamat mula sa mga residente at sa katulong ng kusinero dahil sa kanyang tulong sa paglilinis ng bukirin mula sa mga halimaw. Ipinahayag nila ang kanilang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng pagsisikap ni Yuji upang tulungan sila. Ipinakita ng kusinero ang isang espesyal na putahe na kanilang inihanda gamit ang mga halamang nakolekta mula sa ligtas na bukirin. Lubos na nag-enjoy si Yuji sa bawat sandali at tinikman ang unang kutsara ng putahe. Sa sandaling iyon, labis siyang natuwa at nakaramdam ng isang bagay na hindi pa niya nararanasan noon. Nakangiti at masayang-masaya si Yuji, kahit pa siya ay nawalan ng malay. Namangha ang lahat sa kanyang masayang ekspresyon sa mukha at nagtanong kung bakit siya masaya kahit nasa walang malay na estado. Siyempre, masaya si Yuji dahil sa wakas ay natikman niya ang pinakamahusay na pagkain sa kanyang buhay at ipinapakita ito sa pamamagitan ng kanyang maliwanag na ngiti at matinding kasiyahan, na lubos na ikinagulat ng lahat sa pagdiriwang. Matapos magising si Yuji, napagtanto niya ang kahalagahan ng mga dokumentong nasa Freedom Moon's library. Hiniling niya sa slime na kunin ang lahat ng libro at dokumento ngunit nagulat siya nang makita niyang nawawala ang tinte sa sandaling tingnan niya ang mga ito, na nagpapahiwatig na may mahika na pumipigil sa pag-akses sa kanila. Gayunpaman, natuklasan niya ang isang dokumento kung saan hindi nawawala ang tinta, at nang siyasatin niya ang nilalaman nito, natuklasan niyang naglalaman ito ng listahan ng mga taong kailangang patayin. Napagtanto ni Yuji na kailangan niyang kumilos agad upang maiwasan ang mga kasuklam-suklam na krimen na ito. Sa parehong oras, may dalawang kasapi ng isang gang na namataang lumalabas mula sa isang kuta matapos pumatay ng maraming tao. Lalong nagiging kinakailangan si Yuji upang pigilan ang mga krimeng ito at ang kaguluhang sinusubukang likhain ng mga ito. Nang makita niyang kasama ang kanyang pangalan sa listahan ng mga papatayin, nagsimulang lumitaw ang panganib sa kanyang buhay. Dalawang kasapi ng Blue Redemption Moon Gang ang lihim na nagmamasid sa kanya, pinagdedebatihan kung dapat ba siyang patayin o hindi, batay sa kung gaano siya banta sa kanilang grupo. Nagpakita si Yuji kasama sina Slime at Wolf matapos nilang lisanin ang Ricardo City. Ipinahayag nina Slime at Wolf ang kanilang lungkot para sa lungsod at sa pagkawala ng masarap na pagkain na laging inihahain ng kusinero. Bagamat kinakabahan si Yuji sa banta ng asasinasyon, napagtanto niyang dapat siyang manatiling kalmado at mapagbantay. Kailangan niyang kumilos ng matalino at mabilis upang maprotektahan ang kanyang sarili at ang buhay ng mga residente mula sa posibleng panganib. Binal-ika ni Yuji ang sandali nang umalis siya sa lungsod, kung saan iniabot niya ang kanyang mga papeles sa kalihim ng Warriors Guild at tinanong kung saan siya maaaring pumunta.
Iminungkahi ng kalihim ang lungsod ng Buya na kilala sa paggawa ng armor para sa mga halimaw at ang pandayan ni Gel na itinuturing na pinakamahusay sa paggawa ng armor. Ibinigay ng kalihim kay Yuji ang address ng Buya at ipinaliwanag kung paano makarating sa pandayan ni Gel. Hinahangad ni Yuji na matagpuan sa Buya ang sikat na pagkain na kanyang nagustuhan sa Ricardo. Habang nagpapahinga si Yuji sa ilalim ng puno kasama ang slime at ang lobo, dalawang gangster ang lihim na nagmamasid sa kanila, nagpaplanong patayin siya. Sa sandaling ito, ipinahayag ng isang babae ang kanyang pag-aalala tungkol sa tumataas na bilang ng mga namamatay sa mga kalapit na lungsod at binigyang diin ang kahalagahan ng hindi masyadong pag-akit ng pansin sa kanilang gang. Napagkasunduan ng Knights Guild na babantayan nila si Yuji sa buong araw upang matukoy kung gaano siya kalaking banta sa kanila. Samantala, patuloy na isinasalaysay ni Slime ang lahat ng impormasyon at usapan ng mga miyembro ng guild na nagpapahintulot kay Yuji na lubos na maunawaan ang sitwasyon. Ipinahayag ni Yuji ang kanyang ginhawa sa desisyon nilang umalis sa Ricardo City, dahil ang mga lungsod na iyon ay itinuturing na teritoryo ng Blue Redemption Moon Gang. Ibinunyag ni Yuji na alam niyang ang mga miyembro ng Freedom Moon Gang ay mahuhusay na mga espada at kinikilala niyang sila ay isang seryosong banta dahil sa kanilang mga armas. Iminungkahi ni Slime na patayin sila agad upang maalis ang panganib, ngunit itinuro ni Yuji na ang ganoong desisyon ay gagawin siyang pangunahing target ng gang na maglalagay sa kanya sa mas matinding panganib. Iniisip ni Yuji na ang pinakamainam na opsyon ay hanapin ang paraan upang ipakita sa mga miyembro ng gang na hindi siya isang banta sa kanila, sa gayon ay maalis siya sa kanilang listahan ng papatayin. Pagkatapos noon, maaari niyang pag-isipan kung paano mapupuksa ang gang nang hindi nakakaakit ng pansin. Sinimulan ni Yuji ang kanyang paglalakbay patungo sa lungsod ng Buya, kung saan binisita niya ang tindahan ni Jiggle. Sumang-ayon ang mga miyembro ng Freedom Moon Gang na mukhang bihasa si Yuji sa pagtuturo ng mga halimaw, lalo na nang magpasya siyang pumunta sa Buya City upang bumili ng baluti para sa kanyang mga halimaw. Itinuturing nilang si Jiggle ang pinakamahusay na pagpipilian upang makuha ang mga baluting ito, ngunit napansin nilang wala si Yuji sapat na pera upang bilhin ang baluti, kaya't siya ay pinaalis mula sa tindahan. Pagkatapos, nasaksihan nila si Yuji sa isang kaiyahiyang sitwasyon nang mabangga siya sa isang tao at napansin ang kanyang kakulangan ng karakter sa insidenteng iyon. Nagpasya silang nakawin ng kanyang pera habang bumibili siya ng pagkain para sa kanyang sarili at kay Slime. Kalaunan ay natuklasan ni Yuji na ninakaw ang kanyang pera. Nagsimulang magtaka hanggang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Yuji at kung paano niya patuloy na napapahinahon ang mga halimaw kahit wala siyang pera. Napansin nilang ginamit ni Yuji ang mga slime upang tipunin ang mga perang nagkalat sa sahig na labis nilang ikinagulat. Nagtanong sila kung ito lang ba ang kaya ng isang tamer at kung tunay nga bang isang tamer si Yuji. Upang ipagpatuloy ang kanyang pagpapanggap, uminom si Yuji ng alak upang magmukhang pabaya at walang malasakit, sinasadyang ipakita ang sarili bilang walang banta sa kanila. Habang patuloy na nakikinig ang mga slime sa kanilang pag-uusap, napagtanto ni Yuji na hindi pa rin sila kumbinsido na hindi siya banta. Kaya, nagpunta siya sa Knights Guild ng Buya City upang mag-apply para sa isang misyon na pumatay ng mga toro. Sinabi nila sa iba na ang misyong ito ay madali imbes na mahirap, ngunit makikita nila si Yuji sa laban, at mabibigyang linaw kung gaano siya kalakas. Pumunta si Yuji upang labanan ang mga toro habang nakatago at nagmamasid ang gang. Sinabi ni Yuji kay Slime, manatili sa gilid dahil ayaw nating ipakita ang ating tunay na lakas sa gang na nanunood sa atin. Gusto nating ipakita sa kanila na ang ating kakayahan sa pakikipaglaban ay karaniwan lamang at hindi tayo isang banta. Inutusan ni Yuji ang lobo na lumaban sa mga toro, dahil siya ay isang monster tamer na nakikipaglaban sa tulong ng mga nilalang na kanyang napahinahon noon, kabilang ang lobo. Nagimbal si Yuji sa tanawin ng tatlong toro sa harapan niya, ngunit lalo siyang nagulat nang madaling mapabagsak niya ang isa sa kanila nang hindi man lang gumagalaw. Naalala ni Yuji noong una niyang makita ang lobo at nais nitong umatake sa kanya at sa slime, ngunit nagawa niya itong pigilan gamit ang isang mahiwagang sumpa. Gumawa rin si Yuji ng isang spell upang makausap ang mga halimaw sa pamamagitan ng telepatiya upang maunawaan nila ang kanyang mga salita. Humingi ng tawad ang lobo kay Yuji at nakiusap na huwag siyang patayin. Sinabi ni Yuji sa kanya, ayos lang ba sa iyo na maging isa sa aking mga halimaw? Pumayag ang lobo na maging kaibigan ni Yuji at ng slime. Sinabi ni Yuji sa kanyang sarili, mukhang mas malakas ang lobong ito kaysa sa inaakala ko. Inatake ng lobo ang natitirang dalawang toro at madali niya itong napatay. Sa sandaling iyon, pinag-usapan ng grupo ang lakas ng lobo at napagtanto nilang si Yuji ay isang dalubhasa sa pagpapasunod ng mga halimaw at kaya niyang turuan ang lobo ng sining ng pakikipaglaban. Nena si Yuji dahil hindi ayon sa plano ang nangyari. Gumamit siya ng isang spell upang gawing mas malakas ang mga toro kaysa dati upang mapantayan nila o matalo ang lobo. Muling umatake ang mga toro ng buong puwersa, ngunit muli silang napaslang ng lobo. Subalit, gumamit si Yuji ng isang spell upang ibalik ang lakas ng mga halimaw. Naiinis ang lobo dahil labis na hamina ang kanyang lakas. Nagpasya si Yuji na maging isang banta sa mga halimaw. Pumayag ang lobo na maging kaibigan ni Yuji at ng slime. Sinabi ni Yuji sa kanya, ayos lang ba sa iyo na maging isa sa aking mga halimaw? Gusto nating ipakita sa kanila na ang ating kakayahan sa pakikipaglaban ay karaniwan lamang at hindi tayo isang banta. Inutusan ni Yuji ang lobo na lumaban sa mga toro, dahil siya ay isang monster tamer na nakikipaglaban sa tulong ng mga nilalang na kanyang napahinahon noon, kabilang ang lobo. Naging bal si Yuji dahil hindi ayon sa plano ang nangyari. Gumawa rin si Yuji ng isang spell upang
Sa puntong iyon, nagbago ng isip ang grupo tungkol sa lobo at sinabi nilang hindi pala ito kasing lakas ng kanilang inakala, at si Yuji ay isang ordinaryong tamer lamang. Natuwa si Yuji dahil bumalik sa tamang landas ang kanyang plano, ngunit nagulat siya nang makita niyang handa na namang lumaban ang lobo sa mga toro. Gumamit si Yuji ng isang spell upang dumobble ang lakas ng mga toro, ngunit laking gulat niya nang mapagtanto niyang nasobrahan niya ito. Napagdesisyonan niyang gamitin ang parehong spell sa lobo upang mapantayan ang kanilang lakas, ngunit tumanggi ang lobo at sinabing gusto niyang lumaban ng mag-isa. Inatake ng lobo ang mga halimaw ng buong lakas at, kahit nahirapan, nagawa niya silang talunin. Sinabi ng grupo na hindi raw sapat ang lakas ng lobo dahil kinailangan nitong magtagal bago matalo ang mga toro. Natuwa si Yuji dahil nagtagumpay ang kanyang plano, ngunit biglang bumangon ang isa sa mga toro at inatake siya. Sa gulat, agad siyang naghanda ng isang spell at tumawag ng isang mahiwagang espada upang patayin ang halimaw. Nagulat ang grupo sa kanilang nakita. Nagtaka sila kung paano nagawang magpatawag ng mahiwagang espada ng isang simpleng tamer. Napagtanto nila na hindi isang ordinaryong tamer si Yuji. Hindi alam ni Yuji kung ano ang gagawin, takot na mabaigo ang kanyang plano matapos niyang ipakita ang bahagi ng kanyang tunay na kapangyarihan. Ngunit nagpanggap siyang ang pagpatawag ng espada ay hindi sinasadya. Gusto niyang isipin ng iba na siya ay isang baguhan lamang. Sa huli, naniwala ang grupo na hindi alam ni Yuji ang kanyang ginagawa at na ang pagpapatawag ng espada ay isang aksidente lamang. Napagdesisyon na nilang hindi siya isang banta sa kanila o sa Blue Moon of Redemption, kaya pinalaya nila siya. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Yuji nang hindi napansin ng grupo ang kanyang tunay na kakayahan. Ngunit sinabi sa kanya ng slime na nag-uusap-usap ang mga ito tungkol sa isang bagong plano ng pagpatay. Sa gabi, pinanood ni Yuji ang mga miyembro ng gang habang nakikipag-usap sila sa pinuno ng Blue Redemption Moon gang gamit ang mahiwagang bola. Sinabi ng mga miyembro ng gang, ginugol namin ang buong araw sa pagmamasid kay Yui, ngunit napagtanto namin na hindi siya banta sa atin. Sinabi sa kanila ng pinuno, sige, pero may malaking krisis tayong kinakaharap ngayon. Ang inabando ng nayon ay ganap ng nawasak, at ang purge flame ay naaktibo. Ibig sabihin nito, may isang sabwatan, may isang taong nagplano laban sa atin at sinira ang ating plano sa inabando ng nayon. Tinanong nila siya, ang taong gumawa nito ba ang susunod nating target? Sumagot ang pinuno, hindi pa natin alam kung sino siya, pero malinaw na isa siyang first class knight. Ang mahalaga ngayon ay mag-focus kayo sa inyong target. Nagpaalam ang pinuno sa kanila at hinangad ang kanilang tagumpay sa misyon. Sa kanilang mga sinabi, natutunan ni Yui na ang susunod nilang target ay patayin si matandang Stall, na siyang binigyan niya ng punyal kanina upang harapin ang maalamat na Blue Dragon. Agad na inilipat ni Yuji ang freeze spell sa slime na naniniktik sa kanila, pinapalamig ito bago pa sila makapagsimula ng pag-atake. Nagtaka si Yuji, bakit tina-target ng Freedom Moon Gang si matandang Stall. Ngunit panatag ang kanyang loob na naalis na niya ang panganib bago pa nila siya mapatay. Kinabukasan, bumalik si Yuji sa pagawaan ni Jiggles. Sinabi ng manggagawa sa kanya, ikaw ba ang pumunta kahapon na walang pera? Sinabi ni Yuji, may pera na ako ngayon, at gusto kong bumili ng armor para sa aking mga halimaw. Sinabi ng manggagawa, ang ibig mong sabihin ay slime armor. Lumayas ka rito, hindi kailanman babagay ang armor ni Jiggles sa isang slime. Biglang lumitaw si Ghoul at sinabi sa manggagawa, ikaw ba mismo ang tumatanggi sa mga customer? Ako ang nagdedesisyon kung babagay ang aking armor sa slime o hindi. Tinanong siya ni Yuji, ikaw ba ang tamer ng mga slime na ito? Sumagot si Yuji, oo. Pinagalitan ni Jel ang manggagawa, ito ang pinakamalalakas na customer na nakita ko, at tinanggihan mo sila. Naisip ni Yuji, halata namang pinapahalagahan tayo ni Giggle mula sa unang tingin. Sa kasamaang palad, wala akong armor para sa mga halimaw na kasing lakas ng slime sa ngayon, pero makakagawa ako ng espesyal na armor para sa slimes, sabi ni Jel. Sumang-ayon si Yui, ngunit sinabi ni Giggles, ngunit may isang kondisyon. Tumingin si Jel sa bulkan malapit sa lungsod ng Buya, kung saan lumitaw ang isang dambuhalang halimaw sa gitna ng lava. Sinabi ni Yuji na kakailanganin niya ng alahas mula sa Red at Blue Dragons na naninirahan sa bulkan. Ngunit binalaan siya ni Jiggle, napakahirap labanan ng mga Blue Dragons, at wala pang nakatalo sa isa dito sa ating lungsod. Pagkatapos, pumunta si Yui sa Knights Guild sa lungsod ng Buya at humingi ng lahat ng misyon para sa Red at Blue Dragons. Nagulat ang sekretarya at tinanong siya, paano mo matatalo ang lahat ng dragon na iyon kung isa ka lamang monster tamer? Sumagot si Yuji, gagamitin ko ang mahikalaban sa kanila at madali ko silang matatalo. Nagalit ang sekretarya, ang dami ng tubig na kakailanganin mo ay gagamit ng napakaraming mahika, at wala pang sinuman ang may sapat na lakas para gawin iyon. Sumagot si Yuji, huwag kang mag-alala, mayroon akong sapat na mahika para lumikha ng tubig. May isa pang problema, kailangan niyang tumawid sa ilog upang makarating sa bulkan. Ang ilog na ito ay may isang napakalaking isdang kumakain ng tao na tinatawag na pirana. Lumalangoy ito sa ibabaw ng tubig, at kapag nahuli ka nito,
ituring mo nang tapos ka na, sabi ni Yuji sa kanya. Gusto ko ang misyong ito, pati na rin ang mga misyong may dragon. Pagdating ni Yuji sa ilog, nakita niyang nakikipag-usap ang slime sa isa pang pulang slime. Nagulat si Yuji nang ibunyag ng mga pulang slime ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga alagang halimaw. Tulad ng mga slime, tinanong ng pulang slime ang tungkol sa aktibidad ng bulkan, at sumagot sila na ito ay isang tulog na bulkan. Nagpasya silang tulungan si Yuji at ang slime at sa wakas ay nakarating sa ilog, kung saan sinabi ng sekretarya na naroon ang pirana. Ngunit hindi nakita ni Yuji ang anumang bagay sa ibabaw ng tubig at hindi rin niya nakita kung ano ang nasa ilalim. Tinanong niya ang slime kung marunong silang lumangoy, ngunit hindi sila marunong. Gumamit si Yuji ng isang spell na hugis lambat upang ibaba sila sa tubig at hanapin ang pirana. Napansin nila ang isang malalim na butas, kaya't ang isa sa mga slime ay pumunta upang siyasatin ito, at isa sa mga pulang slime ang sumama upang tumulong. Bigla silang parehong tumakbo palayo at binalaan si Yuji at ang slime, at lumitaw ang pirana. Ginamit ni Yuji ang lambat ng slime upang hulihin ito at matagumpay niya itong nakuha palabas ng tubig, ngunit nagawang makawala ng pirana. Ginamit ni Yuji ang freeze spell, at inakala nilang napatay na ito, ngunit nabasag ng pirana ang yelo at umatake muli. Sa sandaling iyon, ginamit ni Yuji ang fire spell at sa wakas ay napuksa ito. Tumawid si Yuji sa ilog kasama ang mga slime at ang lobo, at nakita nilang pinaliligiran ng mga dragon ang bulkan. Natakot ang mga slime na harapin ang mga dragon at nanginig dahil madalas silang takutin ng kanilang ina tungkol sa kapangyarihan at panganib ng mga dragon. Nagulat si Yuji nang malaman niya sa unang pagkakataon na ang mga slime ay may ina. Sinabi niya sa kanila na lumaban sa mga dragon ngunit nanatili lamang silang nakatayo. Kaya't nagpasya si Yuji na harapin ang mga dragon ng mag-isa. Gumamit siya ng water spell laban sa isang dragon at natuklasan niyang totoo ang sinabi ng sekretarya, mahina nga ang mga dragon sa tubig. Nang mamatay ang dragon, lumitaw ang isang pulang hiyas, ang parehong hiyas na binanggit ni Jiggle. Nang makita ng mga slime ang patay na dragon, bumalik ang kanilang kumpiyansa, at nawala ang takot nila sa mga dragon. Biglang nakita ni Yuji ang asul na dragon, na mas malakas kaysa sa mga pulang dragon. Mas malaki ang katawan nito kaysa sa kanila. Sinabi ni Yuji sa 10 slime na palibutan ang dragon at ipinasa sa kanila ang water cannon spell, ngunit hindi ito nakaapekto sa dragon. Gumamit siya ng mid-level ice spell, ngunit nabasag ito ng dragon ng madali. Iniutos ni Yuji sa mga slime na magsama-sama sa isang lugar at ipinasa sa kanila ang high-level freeze spell. Nabuo ang isang malaking bola ng yelo sa paligid ng dragon, ngunit dahil sa napakataas nitong init ng katawan, natunaw nito ang yelo. Nang bumagsak ang lakas nito, namatay ito, at lumitaw ang isang asul na hiyas mula sa katawan nito. Sinabi ni Yuji sa sarili niya na ang hiyas na ito ay siguradong makakagawa ng mas matibay na baluti. Sabi niya sa slime, tapusin natin ang ating misyon at puksain ang lahat ng dragon sa bulkan. Ginugol ni Yuji ang natitirang araw sa pagpapasa ng water spell sa mga slime. Sa pagtatapos ng araw, ipinakita niya ang lahat ng natapos niyang misyon. Nagulat ang sekretarya nang malaman niyang isang monster tamer ang gumawa ng lahat ng iyon. Pinatay niya ang 202 dragon at isang napakalaking pirana. Nagpasalamat ang sekretarya sa kanya para sa kanyang malaking serbisyo sa lungsod, at ipinaliwanag ni Yuji na ang pirana ay nagtatago sa isang malalim na butas, kaya't nilinlang niya ito upang lumitaw sa ibabaw at pinatay ito. Ipinangako ng sekretarya na aayusin niya ang impormasyong mayroon siya at isusulat ito sa isang form upang ipaalam sa mga karatig lungsod ang bagong impormasyon. Muli siyang nagpapasalamat pagkatapos, pumunta si Yuji sa pagawaan ni Gajel at nagtanong tungkol sa oras ng trabaho. Nagulat ang katulong ni Gajel nang makita si Yuji na bumalik agad sa parehong araw. Ipinakita ni Yuji sa kanya ang Blue Dragon Gem, at nagtataka si Gajel kung paano nagawang patayin ni Yuji ang isang asul na dragon ng mag-isa. Sinabi ni Gajel kay Yuji, mukhang mas malakas ka kaysa sa inaasahan ko. Idinagdag niya rin na sa pamamagitan ng hiyas na ito, makakagawa siya ng pinakamahusay na baluti para sa lobo. Mas lalo pang nagulat si Gajel nang ipakita ni Yuji sa kanya ang isa pang Blue Dragon Gem at hiniling na gumawa ng baluting slime gamit ito. Namangha sina Gajel at ang kanyang katulong sa dalawang hiyas, at sinabi ni Yuji sa kanila na may dala rin siyang alahas mula sa Red Dragons. Inilabas ng slime ang daan-daang pulang hiyas, at sinabi ni Gajel, hindi ka panipaniwala ang mga hiyas na ito. Tinanong ni Yuji si Gajel kung ano ang ibig niyang sabihin, at sumagot si Gajel, napakapurong alahas nito, at mataas ang kalidad ng material. Kaya kung gumawa ng pinakamalakas na baluti gamit ito, sabi ni Yuji, umaasa ako sa iyo. Inutusan ni Gajel ang kanyang katulong na sindihan ang hurno upang tunawin at hubugin ang lahat ng alahas. Nasa sabik si Yuji at hindi makapaghintay na makita kung ano ang gagawin ni Gajel. Kinabukasan, gumawa si Gajel ng baluti para sa lobo at isa pa para sa slime. Sinubukan ng lobo ang kapangyarihan ng mahiwagang baluti, at napansin ni Yuji na bumilis ito ng ilang beses, na makakatulong sa paglalakbay.
Pati ang kilos ng slime ay naging mas maliksi at mabilis. Tinanong ni Yuji si Gajel tungkol sa kakayahan ng baluti na tiisin ang mahika, at sumagot si Gajel, gusto mong subukan ang tibay nito. Sige, subukan mo mismo. Kinontrol ni Yuji ang mahiwagang kapangyarihan ng lobo, pinalakas ito, at dinagdagan ng bigat upang makita kung kaya ng baluti na tiisin ito. Natuklasan ni Yuji na nananatiling matibay ang baluti, ngunit binalaan siya ni Gajel, huwag kang magmadali. Mayroon ka pang kailangang subukan para makasigurado. Napagtanto ni Yuji na hindi lang basta isang panday si Gajel kundi isang profesional at eksperto. Nalaman ni Yuji na ang ibig sabihin ni Gajel ay ang kakayahang maglipat ng mga mahika sa mga halimaw, kaya inilipat niya ang yelong mahika sa slime. Lahat ay nabangga sa bloke ng yelong nilikha ng slime. Napagtanto ni Yuji na pinaparami ng baluti ang kapangyarihan ng slime ng halos 10 beses. Hiniling ni Yuji kay Gajel na panatilihin itong lihim. Napansin ni Gajel na hindi pa rin sapat ang baluti para sa slime dahil sa sobrang lakas nito, na maaaring sumire sa baluti kung maglilipat pa si Yuji ng ibang mahika. Sinabi ni Gajel, ito na ang pinakamahusay na magagawa ko gamit ang mga materyales na dinala mo. Tinanong ni Yuji, ibig mo bang sabihin, kaya mong gumawa ng mas matibay na baluti kung may mas mahusay kang materyales kaysa sa Dragon Jewelry? Bumalik si Yuji sa kanyang hotel, iniisip ang sinabi ni Gajel tungkol sa mas malakas na baluti gamit ang Fire Dragon Jewel. Ang problema ay walang paraan para manghuli ng Fire Dragons. Nakatira ito sa loob ng lava at lumilitaw lamang paminsan-minsan, ngunit walang nangangahas na buhusan ito ng tubig o harapin ito. Naisip ni Yuji, kung lumabas ang Fire Dragon mula sa bulkan, maaapektuhan ba nito ang aktibidad ng bulkan? Magiging aktibo ba ang bulkan sa panahong iyon? Sinabi ng slime sa kanya na muling nabuhay ang Red Dragons at mas malakas sila ngayon. Sinabi ni Yuji sa lahat na mabilis na pumunta sa bulkan upang tingnan kung may tao doon, dahil hindi ito normal. Sinabi ng slime sa kanya na may 2 tao nang patungo sa bulkan. Tumingin si Yuji sa bintana at nakita niyang sumabog ang bulkan. Lumabas mula rito ang isang apoy na dragon. Nagulat ang lobo at ang slime sa laki ng apoy na dragon. Sinabi ni Yuji, wala pa tayong dapat ipag-alala, pero ipaalam mo sa akin kung may mangyaring bago. Tinanong ni Yuji ang lobo at ang slime tungkol sa 2 taong papunta sa tuktok ng bulkan. Sinabi nila na mukhang patungo ang mga ito sa apoy na dragon dala ang mga bar isle sa kanilang likuran. Pinapanta ni Yuji ang isa sa mga slime upang sundan sila at alamin kung ano ang nangyayari. Narinig ni Yuji ang pag-uusap ng 2 tao. Sinabi ng isa, paano kung mabaigo ang ating misyon? Sumagot ang isa, tiniyak sa akin ng mga tao sa Orden na magtatagumpay ang operasyon ng walang aberya. Naisip ni Yuji, nasaan ang Orden? Sino ang mga taong tinutukoy nila? Gusto niyang malaman kung ano ang laman ng mga bar isles na dala nila. Inilipat niya ang magic net spell sa slime, ngunit naiwasan ito ng 2 tao. Nag-isip sila, bitag lang ba ito para sa mga halimaw, o may salamangkero na gustong pumatay sa amin? Pinagpasyahan nilang ito ay isang simpleng bitag lang dahil wala silang nakikitang sinuman sa paligid. Nagpatuloy sila sa kanilang lakad. Nagdesisyon si Yuji na umatake mula sa likuran gamit ang slime, ngunit tinaga nila ito ng espada at nasugatan. Lumitaw si Yuji sa harap nila, at lumabas na nagkukunwari lamang silang hindi siya napansin. Gayunpaman, naglatag din si Yuji ng bitag para sa kanila at nagawang hulihin sila gamit ang magic net. Nagsama-sama ang mga slime sa paligid nila, sabay sabing, ito dapat ang tamer na nasa listahan ng mga papatayin, pero nabura na ang pangalan niya. Naramdaman ng 2 tao na wala na silang pag-asa, kaya nagpakamatay sila gamit ang lason, tulad ng paraan ng Blue Redemption Moongang. Nalaman ni Yuji na kabilang sila sa gang at pinasuli sa slime ang laman ng mga bar isles. Hindi matukoy ng mga slime ang laman nito, pero may kakaibang pakiramdam silang nararamdaman. Tinanong ni Yuji, pareho ba itong pakiramdam sa mga sinumpang bato ng mahika? Ngunit hindi nila matukoy kung ano ito ng eksakto. Tinawag ni Yuji si Dreer mula sa kagubatan upang alamin ang laman ng mga bar isles. Sinabi ni Dreer na ang tubig sa loob ay isinumpa, ngunit hindi ito kasing lakas ng mga batong mahika at hindi nito kayang talunin ang apoy na dragon. Ang tanging epekto nito ay lalo lamang magagalit ang dragon, na maaaring magdulot ng matinding pagkawasak. Inaasahan ko na ito, sabi ni Yuji, na napagtantong gagamitin nila ang mga bar isles sa apoy na dragon. Sinabi ni Yuji na kailangan niyang linisin agad ang tubig upang maiwasan ang sakuna. Lumayo ang lahat mula sa mga bar isles habang ipinapasa ni Yuji ang sumpang pagtanggal na spell sa slime. Matagumpay niyang naibalik sa normal ang tubig, at sinabi ni Dreer na babalik na siya sa kagubatan. Nagpasalamat si Yuji sa kanya, pagkatapos ay inutusan ang slime na bantayan ang lugar. Napansin ng slime ang maraming maliliit na dragon at naramdaman na may kakaiba. Sa oras na iyon, kumatok ang tagapamahala ng hotel sa silid ni Yuji at sinabing kailangan niyang lisanin agad ang lugar dahil uulan ng malakas. Mabilis na nagsimulang lumikas ang mga residente ng Buyas City habang lumalakas ang ulan at bagyo.
Nagalit ang apoy na dragon, at nag-usap ang mga tao, nagngangalit ang dragon. Susunugan niya ang lungsod. Kailangan nating tumakas agad. Naalala ni Yuji ang babala ng tagapamahala, hindi pa kailanman lumitaw ang apoy na dragon sa ganitong panahon. Isang sinumpang pagkakataon nito, naiinis ang dragon sa ulan at naghiganti sa mga tao. Hindi ito nangyari sa loob ng 50 taon. Noon, nang lumitaw ito kasabay ng ulan, sinunog nito ang buong lungsod ng Buya. Makikita natin ang mga tao sa bayan na nagpapalam sa kanilang mga tahanan at lupain sa huling pagkakataon bago sila lamunin ng apoy ng dragon. Biglang sinabi ng Slime at Wolf kay Yuji na gumalaw na ang dragon at papunta na ito sa lungsod. Nakita ni Yuji ang dragon na papalapit sa lungsod at naisip niya na kailangang tumawid ng dragon sa dalawang ilog na naghihiwalay sa bulkan at sa lungsod. Sinabi niya kay Wolf at Slime na pumunta sa unang ilog at tingnan kung makakatawid ang dragon. Habang papunta ang dragon sa ilog, napansin nila na napatay ng ulan ang maliliit na dragon ngunit walang epekto ito sa fire dragon. Pagdating ng dragon sa ilog, nagulat sila sa laki nito. Inilagay ng dragon ang kanyang paa sa ilog, at agad na naglaho ang tubig, kasabay ng pagkamatay ng mga isda. Dahil sa makapal na singaw ng tubig, hindi na makita ng Slime at Wolf ang anumang bagay. Matagumpay na tumawid ang dragon sa unang ilog at tumungo sa pangalawang ilog. Sinabi ni Yuji na hindi na maiiwasan ang pakikipaglaban sa dragon. Inutusan niya si Wolf na maghanda, at dahil sa armor ni Giggle, mabilis itong makakagalaw. Nagpadala si Yuji ng isang spell sa Slime na may suot na armor upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Gumamit ang Slime ng isang katamtamang antas ng yelo na spell sa binti ng dragon, ngunit madali nitong nabali ang pagkakagapos at nagpatuloy sa paglakad. Ginamit ni Yuji ang parehong spell sa ulo ng dragon na may 10 beses na mas malakas na kapangyarihan, ngunit muli itong nakalaya at naghanda upang umatake kay Yuji gamit ang apoy. Muling ginamit ni Yuji ang parehong spell ngunit may 20 beses na mas matinding kapangyarihan upang mapaglabanan ang apoy ng dragon. Napigilan niya ang suntok ng dragon, ngunit nagpatuloy ito papunta sa lungsod. Nang marating ng dragon ang pangalawang ilog, naramdaman ng mga slime na wala ng pag-asa at wawasakin ng dragon ang lungsod. Sinabi ni Yuji na hindi iyon totoo, distraction lang iyon upang makabili ng oras. Nagulat ang lahat nang ipakita ni Yuji na nag-ipon siya ng malaking dami ng tubig upang lunurin ang dragon. Sinabi niya sa kanila na naglagay siya ng mahiwagang harang sa pangalawang ilog matapos makatawid ang dragon sa unang ilog. Ginawa niya ito upang makolekta ang maraming tubig hanggat maaari at gamitin laban sa dragon sakaling makatawid ito sa unang ilog. Pinuntahan ni Wolf at Slime ang dragon upang suriin ang kalagayan nito, at binalaan sila ni Yuji na mag-ingat. Pagdating nila, nakita nilang hindi ito gumagalaw at inakalang nagtagumpay ang kanilang plano. Biglang lumitaw ang dragon at nagpaputok ng isang sinag ng apoy sa kanila. Sa huling sandali, nagawa ni Yuji na lumikha ng isang kalasag upang protektahan sila mula sa apoy. Inutusan niya silang lumayo kaagad habang naghahanda ang dragon na maglabas ng mas malakas na fireball upang wasakin ang buong lungsod. Napagtanto ni Yuji na kailangang gamitin niya ang lahat ng kanyang lakas laban sa dragon, kahit pa maubos ang kanyang enerhiya. Naalala niya na mayroon siyang energy restoration potion mula kay Dreyard, kaya hindi siya nabahala. Ginamit ni Yuji ang Curse of the Frost spell upang labanan ang sinag ng apoy ng dragon. Dahil sa kapangyarihan ng yelo, nagawa ni Yuji na maubos ang enerhiya ng dragon. Napalampasan ng sinag ng yelo ang apoy ng dragon, at tuluyang nagyelo ito at nawala ng mahika. Lumabas ang Fire Dragon Gem na binanggit ni Gagel. Muli nang sumikat ang araw, at natapos ang bagyo at ulan. Nakita ng mga slime ang hiyas na lumitaw matapos mapatay ang Fire Dragon, at ito ang pinakamalaking hiyas na kanilang nakita, mas malaki kaysa sa maliliit na dragon at sa asul na dragon. Nagdiwang ang mga slime sa tagumpay, ngunit sinabi nila kay Yuji ang tungkol sa isang misteryosong aparato na hindi nila alam kung saan nagmula. Bago lumubog ang araw, pumunta si Yuji sa pagawaan ni Hill. Sinabi ni Gagel na milagrosong nakaligtas ang lungsod mula sa Fire Dragon at tinanong niya kung bakit bumisita si Yuji. Ipinakita ni Yuji kay Gagel ang Dragon Gem ngunit sinabi niyang ito ay isang bihirang hiyas na natagpuan sa isang bulkan ng isang batang dragon. Nagulat ang katulong ni Hill dahil ang maliliit na Dragon Gems ay karaniwang hindi malalaki. Sinabi ni Gagel sa kanyang katulong, hindi ito maaaring mula sa isang batang dragon. Dapat ay mula ito sa, ngunit hindi niya tinapos ang kanyang sinabi dahil alam niyang ayaw ni Yuji na ipakalat ang impormasyon at makatawag ng pansin. Binago ni Gagel ang usapan at tinanong si Yuji kung gusto niya ng baluti mula sa hiyas. Sumagot si Yuji ng oo, kaya sinimulan ni Gagel ang paghahanda ng pagan upang gawin ang baluti. Kinagabihan, pumunta si Yuji sa Adventurers Guild sa lungsod. Tinanong niya ang sekretarya tungkol sa lungsod ng Orden at kung narinig na niya ito. Sinabi ng sekretarya na narinig na niya ito, ngunit hindi ito isang sikat na lugar para sa mga adventurer. Tinanong ni Yuji kung bakit, at sinabi ng sekretarya na ito ay isang mahiwagang lungsod na walang kaugnayan sa mga kalapit na bayan at nayon, at palaging hiwalay ang mga mamamayan nito.
Nais ni Yuji na magtanong pa, kaya pinakita niya sa slime ang kakaibang artifact na natagpuan nila sa bulkan. Tinanong ng sekretarya kung saan ito nakuha ni Yuji, at sinabi niyang natagpuan niya ito sa bulkan. Ipinaliwanag ng sekretarya na ito ay isang artificial na makina ng ulan at na bawat lungsod na may guild ay may ganito. Tinanong ni Yuji kung ang mga makinang ito ang kumokontrol sa panahon, at sumagot ng oo ang sekretarya. Ginagamit ang mga makinang ito sa panahon ng tagtuyot, at bawat guild ay may isa. Nang tingnan ni Yuji ang pangalan ng guild na nagmamayari ng makina, natuklasan niyang hindi ito malinaw na nakaukit. Naalala ni Yuji ang pag-uusap ng dalawang miyembro ng Freedom Moon Gang nang banggitin nila ang Orden City at kung paano tiniyak ng mga residente nito na magiging matagumpay ang kanilang operasyon. Pinaghihinalaan ni Yuji na pagmamayari ng Orden ang makina. Kinabukasan, natanggap ni Yuji ang baluting ginawa ni Gajel, na kinumpirma nitong pinakamalakas na baluti na kanyang nagawa. Nagpasalamat si Yuji kay Gajel sa kanyang tulong at sinabing susubukan na niya ito. Binalaan siya ni Gajel na huwag gamitin ito sa lungsod dahil mapanganib ito. Siniguro naman ni Yuji na gagamitin niya ito sa tamang lugar. Bago umalis si Yuji, tinanong siya ni Gajel kung ano ang kanyang pangalan, ngunit tumanggi si Yuji na sabihin ito upang hindi makatawag ng pansin. Hiniling ni Gajel na maging ligtas ang paglalakbay ni Yuji at binalaan siya sa mga panganib. Samantala, tinanong ng kanyang katulong tungkol dito, ngunit tumanggi si Gajel na sabihin ang anuman at sinabing bumalik na ito sa trabaho. Sa loob ng isang mahiwagang higanteng puno, nakita natin ang pinuno ng Freedom Moon Gang na nagsasagawa ng mahika upang isakatuparan ang kanyang balak laban sa mundo. Nais ng pinuno ng gang na mawasak at malipol ang mundo, at napatuloy na hilahin ng buwan ang mundo sa kadiliman at pagkawasak, na siyang magpapanganak sa mga marurunong. Samantala, may isang matandang lalaki na tumitingala sa langit matapos matakpan ng ulap ang araw. Bumalik tayo sa kwento ni Yuji. Matapos niyang lisanin ang buya at makarating sa Orden, pumasok siya sa Warrior Guild ng lungsod. Lahat, pati ang slime at ang lobo, ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Nakita ni Yuji ang board ng mga kahilingan mula sa mga adventurer ngunit wala siyang makitang misyon na angkop sa kanya. Mukhang walang bagong utos. Malakas siyang nagsalita upang makuha ang pansin ng 2 taong nanunood sa kanya. Pagkatapos, lumabas siya ng guild nang hindi pumili ng misyon na ikinagulat ng 2 tao. Isa sa kanila ang nagsabi, kakaiba. Lumabas siya nang hindi pumili ng misyon. Ang isa naman ay nagsabi, ituloy na natin ang ating pag-uusap sa loob. Iniwan ni Yuji ang slime na nakatago upang marinig ang kanilang pag-uusap. Nakilala siya ng isa sa mga adventurer at sinabing isa siya sa kanilang mga target sa isang listahan ng papatayin. Binalaan niya ang kanyang kasamahan na ang pagpatay sa kanya ay maaaring magdulot ng malaking gulo, at maaari silang malantad sa publiko. Itinuro ng adventurer na matagal na nilang pinagpaplanuhan ito at ayaw nilang masayang ang kanilang mga pagsisikap. Nagtataka siya kung bakit nila binili ang artificial rain machine, at nagpa siya ang kanyang kasamahan na ipagpaliban ang anumang aksyon hanggang may palm niya ito kay Ginoong Walter. Nakikinig si Yuji sa sinasabi ng mga adventurer, at biglang lumitaw sa likuran nila si matandang Stal at ang kanyang katulong na si Johan. Nagpa siya si Yuji na sumama kay Stal sa isang kastilyo sa lungsod upang matiyak na walang nanunood sa kanila o nakikinig sa kanilang usapan. Ibinunyag ni Stal kay Yuji na ang Adventurers Guild sa Ordeon City ay nasa ilalim ng kontrol ng Blue Moon Gang. Sinimulan ni Stal na ikwento ang kanyang nakaraan kasama si Walter, ang pinuno ng Blue Moon Gang. Tinanong ni Yuji si Stal kung dumating lang siya upang maghatid ng mensahe mula sa kastilyo, habang binabanggit ang kontrol ng Blue Moon of Freedom sa Adventurers Guild sa Ordeon City. Ipinahayag ni Yuji ang kanyang pag-aalala para sa kanilang kaligtasan, lalo na't mukhang may impormasyon hanggang tungkol sa kanya. Sinabi ni Stal kay Yuji na kailangan niyang ipaliwanag ang kanyang nakaraan kay Walter. Ikinwento ni Stal ang tungkol sa isang dating grupo na tinatawag na Castle of the Blue Moon at kung paano siya naging isang kilalang adventurer at mandirigma noon. Binanggit niya na madalas silang magsagawa ng isang ritual bilang paggalang kapag may kasapi silang namamatay. Maraming itinakwil at api-apihang mandirigma ang sumali sa grupo, at isa na rito si Walter. Si Walter ay isang napakalakas na mandirigma na tinanggap ng grupo, at kalaunan, siya ang naging kanang kamay ni Stal, o iyon ang akala ni Stal. Sa katotohanan, si Walter ay isang ambisyosong tao, at ang presensya ni Stal sa grupo ay humahadlang sa kanyang mga plano. Isang araw, nakatanggap si Stal ng isang liham na nag-uutos na buwagin ang Blue Moon Order. Sa takot na mawala ang kanyang mga kasamahan, hindi sinunod ni Stal ang utos. Ilang araw ang lumipas, inatake ang kanilang guild, ngunit nakatakas si Stal habang lahat ng kanyang kasamahan ay napatay. Napagtanto ni Stal na babala pala ang mensahe tungkol sa nalalapit na pag-atake at ang tunay na layunin nito ay kunin ang kontrol sa Blue Moon. Si Walter ang utak ng pag-atake, at binago niya ang mga paniniwala ng grupo upang umayon sa kanyang pansariling kagustuhan. Ang bagong layunin ng grupo ay linisin at lipulin ang mundo, kaya isinilang ang Blue Moon of Redemption. Lubos na nauunawaan ni Stal ang kontrol ni Walter sa Ordeon at sinabi niyang narito siya upang balaan si Yuji.
Natanggap ni Stahl ang isang bagong mensahe na nagsasabing lalong lalala ang kaguluhan at ililigaw ng kontrabida ang mga tao. Tulungan ang bayani at ang kabutihan ay magbabalik. Tinanong ni Yuji kung ano ang kahulugan ng mensahe at sinagot siya ni Stahl na ang kontrabida sa mensahe ay si Walter na lalong magpapalaganap ng kaguluhan. Itinuro ni Stahl na ang bayani sa liham ay si Yuji at ipinahayag ang kanyang tiwala sa kakayahan ni Yuji na harapin si Walter. Nag-alinlangan si Yuji kung siya nga ba ang totoong bayani, ngunit sinabi ni Stahl na ayon sa mga alamat, ang bayani ay magdadala ng Dagger of Kathas, at tanging si Yuji lamang ang may hawak nito. Sinabi ni Stahl kay Yuji na maghanda para sa paparating na labanan. Nagulat si Johan nang malaman niyang si Yuji ang bayani at nagtanong kung bakit hindi sinabi ni Stahl ang lahat sa liham. Sumagot si Stahl na kung sinabi niya ang buong mensahe, maaaring hindi sumunod si Yuji sa mga utos. Samantala, nakatanggap si Walter ng impormasyon mula sa isa sa kanyang mga especially iya na may nakilala si Steele na pinaniniwalaan niyang ang bayani. Tinanong ni Walter ang especially iya kung ang taong ito nga ba ang bayani, at kinumpirma ng especially iya na handa na ang lahat ayon sa utos ni Walter. Inutusan ni Walter ang mga especially iya na umatras at nag-activate ng isang mahiwagang spell upang makapasok sa isang lihim na lokasyon. Nadiskubre ni Walter ang buong mensaheng ibinigay kay Steele, na nagsasabing, ang kaguluhan ay lalala, at ililigaw ng corruptor ang mga tao. Tulungan ang bayani, at ang kabutihan ay mananaig. Itinago ni Steele ang pangalawang bahagi ng mensahe mula kay Yuji, na nagsasabing, at kamatayan ang magiging kapalaran ng tagapagturo ng bayani. Natutuwa si Walter nang malamang mamamatay si Steele dahil sa paggabay kay Yuji, at plano niyang alisin siya sa daan. Napag-alaman natin na isinakripisyo ni Steele ang kanyang buhay at hindi sinabi kay Yuji ang pangalawang bahagi ng mensahe dahil sa takot at pagkabalisa. Layunin ni Steele na ipaglaban ni Yuji ang laban-laban sa kasamaan ng hindi iniinda ang kanyang buhay. Napaisip si Yuji sa mga pangyayari at inulit, Walter at Steele, ngayon, alam ko na ang kanilang kwento. Pero ang pagiging bayani ay hindi pa rin malinaw sa akin. Naalala ni Yuji kung paano ibinigay sa kanya ni Steele ang punyal ni Sis at ang insidenteng tinulungan niya ang bayan ni Ricardo. Muling naalala ni Yuji ang kanyang pagkagulat nang makita niyang kinuha ng slime ang panggatong gamit ang storage spell. Sinabi ng kalihim ng bayan na ang kakayahang ito ay matatagpuan lamang sa mga alamat at binanggit ang isang maalamat na halimaw na gumagamit ng slimes upang magdala ng mga bagay mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Naisip ni Yuji na maaaring ito ang patunay na siya nga ang bayani, ngunit ipinagpaliban niyang tanungin si Steele tungkol dito hanggang sa susunod na araw. Kinabukasan, pumunta si Yuji sa kastilyo at tinanong ang bantay tungkol kay Steele at Johan. Sinabi ng bantay na umalis sila ng maaga para sa isang mahalagang misyon, ngunit hindi isiniwalat ang kanilang destinasyon. Tinanong ni Yuji ang lahat ng slimes tungkol kay Steele at Johan, at isa sa kanila ang nagsabi na nakita niya sila. Inutusan ni Yuji ang mga slime na sundan ang galaw ni Steele at Johan at kolektahin ang anumang kakaibang slimes na kanilang matagpuan upang makatulong sa misyon. Sa oras na ito, si Steele at ang kanyang alalay na si Johan ay nasa harapan ng isang lagusan na may sumpang pumipigil sa sinuman na makapasok sa pugad ng mga kalaban. Ginamit ni Steele ang isang mahiwagang spell upang alisin ang sumpa sa portal at saka inanyayahan si Johan na pumasok. Sa wakas, nakita ni Steele ang Blue Moon Castle, na ginawang punong tanggapan ng Blue Redemption Moongang ni Walter. Samantala, iniulat ni Yuji na hindi niya matagpuan sina Steele at Johan at nagulat nang sumali sa kanyang mga alagang hayop ang lahat ng mga slime na kanyang napalapit. Bigla, sinabi ng isa sa mga slime na nakita niya sina Steele at Johan habang pumapasok sa isang madilim na lugar sa loob ng isang higanteng puno. Hiniling ni Yuji sa slime na ipakita sa kanya ang daan patungo sa lugar na ito. Sa mga sandaling ito, sinalubong sina Steele at Johan ng maraming bantay na handang patayin sila. Ginamit ni Steele ang Defense Boost spell na nagbigay sa kanila ng matinding lakas upang harapin ang mga bantay. Samantala, dumating si Yuji sa lugar at ginamit ang isang spell upang alisin ang sumpa, upang makapasok sila. Pagpasok nila, nakatagpo nila si Walter, ang pinuno ng gang, na masiglang tinanggap si Steele at ipinahayag ang kanyang tuwa sa pagbabalik nito. Tinanong niya kung ang mensahe ba ang nagdala sa kanya rito, sabay itinuturo ang nakakatakot na parirala, at ang kamatayan ay para sa gabay ng bayani. Sumagot si Steele na hindi siya natatakot para sa kanyang buhay kundi para maisakatuparan ang mensahe at mga utos. Pinag-usapan niya ang dati niyang pagtanggi na buwagin ng grupo at ang mga naging resulta nito. Sa puntong ito, inalok ni Walter si Steele na patayin kung ano ang kanyang pakay, ang kamatayan. Inutusan ni Walter ang mga bodyguard na patayin si Steele, at naghanda si Steele upang labanan sila gamit ang kanyang kakayahang makipaglaban. Habang nangyayari ito, pinapanood ni Yuji ang mga gwardyang napatay ni Steele at biglang napansin na may isa pang buhay at may hawak sa isa sa mga slime. Sa puntong ito, napatay na ni Steele ang lahat ng sundalo ni Walter at sinabi sa natitirang sundalo, hindi pa tapos ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban, kaya pinaghandaan ko ang sandaling ito. Ginapos ng sundalo si Steele gamit ang isang mahiwagang sumpa at ginalaw ito gamit ang mahika.
Gulat na tinanong ni Style, kailan mo ginawa ang sumpang ito? Lumabas si Yuhan at inamin na siya ang gumawa ng sumpa. Nagulat si Yuji na matagal nang tapat si Yuhan kay Walter at sa Freedom Moon Gang. Sinabi ni Yuji kay Yuhan, kaya ikaw pala ang gumamit sa akin upang makarating dito. Ipinaliwanag ni Walter na nagsimula ang lahat sa isang isinumpang mahiwagang bato na inilagay nila sa kagubatan upang makita kung sino ang makakasira sa sumpa at kung sino ang maaaring maging banta sa kanila. Dumating si Yuji, ngunit mas malakas pala ito kaysa sa kanilang inaasahan. Una, winasak niya ang mga halimaw na kanilang nilikha, at nang lumitaw ang asul na dragon, pinatay ito ni Yuji gamit ang punyal na ibinigay nila sa kanya. Patuloy na pinipigilan ni Yuji ang kanilang mga plano, at kahit noong sinubukan nilang gamitin ang kapangyarihan ng apoy na dragon upang wasakin ang nayon ng Bujia, naroon si Yuji upang sirain ang kanilang balak. Tunay nga, mas makapangyarihan ang bayani kaysa sa kanilang inaakala. Ngunit hindi na mahalaga iyon, dahil matutupad ng bagong mensahe ang lahat ng kanilang nais. Kailangan panoorin ni Style na masayang lahat ng kanyang pagsisikap, dahil sa huli, magtatagumpay sila sa kanilang balak at lilinisin ang mundo. Bilang tugon, ginamit ni Walter ang isang sumpa upang gawing isinumpang halimaw ang kanyang mga gwardya. Nagalit si Style dahil sa ipinagbabawal na mahika ni Walter, ngunit biglang sumugod si Yuji. Ipinabatid ni Yuji kay Style na may gusto siyang itanong, ngunit halatang hindi pa iyon ang tamang oras. Itinutok ni Yuhan ang kanyang sumpa kay Style upang patayin siya, ngunit nang lumitaw si Yuji, hinarang niya ito gamit ang isang apoy na kalasag. Tinanggal ni Yuji ang sumpang lubog ni Yuhan at pinalaya ang matandang bihag. Nagpasalamat si Style sa kanya sa pagliligtas. Sinabi ni Yuji, mukhang marami kang problema. Dahil ba ito kay Walter? Kinumpirma ni Style na si Walter ang dating kaibigan na binanggit niya at nagpasalamat siya sa pagdala sa kanya rito. Dumating si Walter sa sentro ng enerhiya at sinabi kay Yuhan, dumating na ang oras na magbibigay sa akin ng kapangyarihang kailangan ko. Umupo si Walter sa trono at sinimulang gamitin ang mahiwagang sinag upang magbago siya bilang isang dragon. Sa sandaling iyon, dumating sina Yuji at Style. Pagkatapos patayin ang mga halimaw, isipin mo ang sandaling ito, sabi ni Walter kay Style, dahil pagkatapos nito, mas magiging malakas ako kaysa sa kahit anong nilalang. Nagsimulang lumaki ng kapansin-pansin ang kanyang katawan, at labis na nagulat ang lobo at ang slime sa kanilang nakita. Bago matapos ang pagbabagong anyo ni Walter, inilipat ni Yuji ang apoy na salamangka sa slime at pinaputukan ito ng fireball, ngunit laking gulat nila nang makitang hindi nasaktan si Walter. Inisip ni Yuji na nag-inipsyon si Walter ng dragon magic, at totoo nga, nagsimula siyang magkaroon ng mga pakpak at kamay na parang sa dragon. Ang kanyang katawan ay naging ganap na kulay asul at mala dragon. Dito, ipinasa ni Yuji ang isang spell sa slime upang lumikha ng isang mahiwagang hadlang para protektahan si Style, at nagpadala siya ng fire spell sa slime, ngunit naiwasan ito ni Walter gamit ang kanyang napakabilis na galaw. Sinabi niya, ngayon ipapakita ko sa inyo ang nakakatakot na kapangyarihan ng mga dragon. Sa isang biglaang tugon, inutusan ni Yuji ang lobo at 10 slime na sabay-sabay na umatake kay Walter upang mapataas ang tsansa nilang tamaan siya ng fireballs. Pinaputukan ni Yuji si Walter ng yulang fireballs, sinubukan niyang iwasan ito gamit ang kanyang bilis ngunit tinamaan pa rin siya mula sa iba't ibang direksyon dahil sa sabayang pag-atake. Sa kabila nito, lumabas si Walter na walang anumang pinsala o sugat. Sinabi niya, walang paraan na kaya akong saktan ng mahinang mahika na gaya niyan. Samantala, isinagawa ni Yuji ang Plan B, ipinaputok niya ang slime sa lobo at inactivate ang barrier spell upang protektahan ito mula kay Walter. Ang lobo ay nagkaroon ng Fire Dragon Armor, ang pinakamalakas na baluti na ginawa ni Gaggle, at pinalakas nito ang kanyang lakas at bilis. Pinangunahan ni Yuji ang lobo at slime, at isang spell ng pagpapalakas ng mahika at pisikal na kakayahan ang na-activate upang madouble ang kanilang lakas. Sinabi ng lobo, ito na ang pagkakataon para ipakita ko kay Walter ang aking kapangyarihan. Nagulat si Walter sa pambihirang bilis ng lobo, at ginamit ito ni Yuji upang ipasa ang fire spell sa slime at ihatid ang pinakamalakas na apoy na strike sa buong mundo. Natuwa ang lobo at sinabing, sa wakas, natalo na natin siya. Inamin ni Yuji sa kanyang sarili ang mataas na kalidad ng monster armor na ginawa ni Gaggle. Muling lumitaw si Walter matapos mawala ang ilang bahagi ng kanyang katawan at hinigup ang kapangyarihan ng mga halimaw upang pagalingin ang sarili. Nagsimulang maglaho ang mga katawan ng mga dating halimaw, at ang kanilang mana ay lumipat kay Walter. Ikinagulat ng lobo at slime ang kakayahan ni Walter na muling buuin ang sarili at makuha ang enerhiya ng kanyang namatay na mga tagasunod. Muli siyang pinaputukan ni Yuji ng apoy, ngunit sinabi ni Walter, walang saysay ang ginagawa mo. Patuloy na sinisipsip ni Walter ang enerhiya ng mga halimaw, hindi lang upang pagalingin ang sarili kundi upang higit pang mapalakas. Nagtamo siya ng 4 na braso bukod pa sa kanyang mga pakpak at lumaki pa ang kanyang katawan, dahilan upang mas lalong mabigla si Yuji sa kanyang napalakas na kakayahan. Ipinasa ni Walter ang fire spell sa maraming slime at sabay-sabay silang pinaputukan ng fireballs, ngunit sinabi niya, sabi ko na sa inyo, walang kwenta ang ginagawa ninyo.
Nagulat si Yuji nang matuklasan niyang mas bumilis pa ang bilis ng paggaling ni Walter, kaya naging halos hindi na siya matalo. Napansin ni Yuji ang kapangyarihan ng Dragon Curse at biglang naalala na maaaring konektado sa isang sumpa ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Iniutos ni Yuji sa slime na tamaan siya ng fire spell, pagkatapos ay ng isang spell na nagtatanggal ng sumpa. Agad na nanghina si Walter matapos mawala ang sumpa. Nagpa siya si Walter na maghiganti kay Yuji at wakasan siya, ngunit naharang siya ng isang counter barrier. Inaatake ni Yuji si Walter gamit ang magic web spell at nahuli siya sa kisame. Inilipat ni Yuji ang web spell sa 10 slime upang ikulong si Walter na hindi na makagalaw. Hinamplas ni Yuji si Walter ng Fire of Doom at napasigaw ito sa sakit bago bumagsak sa lupa. Bago siya mamatay, sinabi ni Walter, dumating na ang oras. Kung nagtagumpay man akong talunin ang bayani o hindi, pareho lang ang resulta. Sa huli, babalik ang Sage kung mamamatay ka. At namatay si Walter. Sa sandaling ito, sinabi ni Styley, mali ang pagkakaintindi ko sa banal na mensahe. May isang huling bahagi ng mensahe na hindi ko na ipaliwanag sa iyo. Kapag namatay ang gabay, babalik ang pantas. Akala ko ako ang gabay at ikaw ang Sage, Yuji, pero malinaw na ito ay tumutukoy kay Walter. At kung mamamatay siya, babalik ang maalamat na Sage. Pagkatapos nito, nagsimulang higupin ng Energy Center ang mga kaluluwa ng mga tagasunod ng gang, kabilang si Johan, ang mga halimaw, at ang katawan ni Walter. Biglang lumitaw ang Sage. Sinabi ni Styley, akala ko kapag isinakripisyo ko ang aking buhay, ikaw, Yuji, ang magiging Sage na magliligtas sa ating mundo. Hindi ko binanggit ang bahaging ito ng mensahe upang hindi mo alalahanin ang buhay ko, pero nagkamali ako. Lumalabas na si Walter ang tunay na gabay, at kung siya ay mamamatay, babalik ang Sage. Tinanong ni Yuji, ngayon, sino ang Sage? Sumagot si Styley, sasabihin ko sa iyo kung ano ang sinasabi ng alamat. Noon pa mang sinaunang panahon, may isang bayani na lumitaw upang labanan ang isang dragon gamit ang kanyang maalamat na lakas. Ngunit hindi niya ito natalo at namatay bago matapos ang kanyang misyon. Tinanong ni Yuji, sa tingin mo ba ang bayani na iyon ang Sage na nasa harapan natin? Sumagot si Styley, mukhang nagsagawa si Walter ng isang ritual upang tumawag ng mga espiritu at isinakripisyo ang sarili niyang buhay pati na rin ang sa kanyang grupo upang muling ipatawag ang Sage. Ginawa niya ito upang matupad ang kanyang pangarap ng kalayaan at mapuksa ang buong sangkatauhan. Biglang inaktibo ng Sage ang Fire of Doom spell at inatake si Yuji, ngunit ginamit ni Yuji ang counter barrier spell upang protektahan sina Styley at ang mga slime mula sa pag-atake ng Sage. Naramdaman ng mga slime ang lakas ng Sage at napansin nilang may kapangyarihan itong kahawig kay Yuji. Nakita nilang nagliyab ang lupa sa paligid nila dahil sa spell ng Sage. Nagtaka si Yuji kung paano nagagawa ng Sage na gamitin ang Fire of Doom spell nang hindi nauubos ang kanyang mana. Sinabihan niya ang mga slime na maging handa sa laban. Inaktibo ni Yuji ang isang spell upang doblehin ang kanilang lakas at pataasin ang kanilang kakayahang gumalaw, depensa, at bilis upang mas madali silang makipaglaban. Ang lobo at ang mga slime ay sumugod upang harapin ang Sage, at ginamit ni Yuji ang transportation spell upang mabilis silang makarating sa kanya. Habang papalapit, inatake ng mga slime ang Sage gamit ang isang fireball, ngunit gumanti ang Sage gamit ang Fire of Doom spell. Binigyan ni Yuji ng utos ang mga slime na magkahiwa-hiwalay at umangkop sa ere upang salakayin ang Sage gamit ang Fireball Barrage spell. Nagawang harangin ng Sage ang lahat ng pag-atake gamit ang kanyang kalasag at tinamaan ang isa sa mga slime gamit ang Fire of Doom spell. Agad na itinago ni Yuji ang slime upang hindi ito muling atakihin ng Sage. Matapos labanan ng pantas at maranasan ang kanyang malalakas na suntok, nag-isip si Yuji kung paano nagagawa ng pantas na paulit-ulit gamitin ang Fire of Doom spell nang hindi nauubos ang kanyang mana. Napagtanto niyang kailangan niya ng bagong taktika upang talunin ang Sage. Binigyan ni Yuji ang slime ng 10 times multiplied fireball spell at pinaputok ito sa Sage, ngunit ginamit ng Sage ang shield spell upang sirain ang yelo na bumabalot sa kanya. Binigyan ni Yuji ang slime ng isang 10 beses na mas malakas na apoy na spell, at nagawa nilang tamaan ang pantas at mapabagsak siya. Gayunpaman, biglang lumitaw ang pantas sa harap ni Yui at inactivate ang Fire of Doom spell na may 10 beses na lakas. Tumugon si Yuji gamit ang parehong spell na may parehong lakas, at nagdiwang ang mga slime sa kanilang tagumpay sa laban at pagkapanalo laban sa pantas. Ngunit muling lumitaw ang pantas at nagawang iwasan ang spell ni Yuji, naghahanda para sa isang bagong pag-atake. Nang tiningnan niya ang kanyang mana data, ito ay naging negatibo, at naisip niya sa sarili, halos hindi ko siya natalo sa tamang oras. Bumangon ang pantas, at nagulat sina Yuji at ang slime na hindi man lang siya nasaktan. Sinabi ng pantas sa kanila, ipagkakaluob ko na sa inyo ang kalayaan. Pinaputok niya ang isang sumpang mahikang sining sa kalangitan, na kumalat sa lugar at sa mga nakapaligid na lugar. Nagbago ang kulay ng tubig ayon sa sumpang mahika. Lahat ng halimaw ay nahawa ng sumpa ng kalayaan. Naging pula ang mga mata ng dragon,
at ang kalangitan sa itaas nila ay naging kulay lilang katulad ng mahikang kalayaan. Ito ba ang tinatawag mong kalayaan? Tanong ni Stoll, ganito mo ba ipinamamalas ang kalayaan? Sa pamamagitan ng pagwawakas ng buhay ng tao. Nagulat ang slime sa kanyang nakita, at sinabi ni Yuji sa sarili, ang sitwasyon ngayon ay hindi nakakapanatag. Habang pinagmamasdan niya, lumitaw ang isang grupo ng mga adventurer mula sa Vistan, ang unang lungsod na binisita ni Yuji, na nakikipaglaban sa isang halimaw. Ngunit dumating ang mas maraming halimaw, mas malalakas kaysa sa naunang halimaw, at kitang-kita sa kanilang mga mata na nais nilang salakayin ang lungsod. Nagdesisyon ang mga sundalo na bumalik sa Vistan upang palakasin ang depensa ng lungsod at bigyang babala ang iba pang mga mamamayan. Pinagmamasdan ito ni Yuji dahil nag-iwan siya ng isang slime doon, tulad ng nakagawian niya sa bawat lungsod na kanyang binibisita. Inilipat niya ang fireball spell sa slime upang patayin ang mga halimaw bago pa nila masalakay ang mga sundalo at ang lungsod ng Vistan. Ginamit ng pantas ang pinagmulan ng Freedom Moon Curse sa mga artificial na aparato ng ulan, kaya't naging ganoon ang kulay ng langit at kumalat ang sumpa sa lahat ng halimaw. Sinabi ni Yuji kay Stoll, narito. Tumangala ang pantas at sinabi kay Yuji, noon, pinatay ako ng isang dragon na mas malakas kaysa sa akin, at ang pagkabigo ko sa misyong iyon ay nagdulot sa akin ng matinding lungkot at galit. Napagtanto ko na kahit anong gawin namin bilang mga adventurer para patayin ang isang malakas na dragon, may mas malakas pang dragon na lilito na hindi natin kayang talunin. Kaya bumalik ako upang dalhin ang kalayaan sa mundo, upang tapusin ang pagdurusa ng mga tao at wakasan ang kanilang buhay. Sa ganitong paraan, walang sino man ang magdurusa, at magiging malaya tayo sa mga dragon magpakailanman. Nauunawaan ni Yuji ang kanyang mga salita at naisip sa sarili, ibig mong sabihin ay nais mong pigilan ang pag-ulit ng nangyari sa iyo. Gusto mong wasakin ang buong mundo sa ngalan ng kalayaan. Anong klaseng loika ito? Sinabi ni Yui sa kanya, kung ang layunin mo ay sirain ang mundo, ano ang pagkakaiba mo sa isang dragon? Sinabi ng pantas, makontento ka sa iyong kapalaran at kalayaan, at pinaputukan siya ng Fire of Destruction spell. Inactivate ni Yuji ang armor spell at naisip, hindi kakayanin ng armor ang lahat ng apoy na ito. Wala akong ibang pagpipilian kundi lumaban. Habang patuloy ang laban, sinabi ng slime kay Yuji, panganib. Maraming halimaw ang patungo sa lungsod ng Ordarian ngayon. Ang titig nila ay nakakatakot. Papunta rin sila sa lungsod ng Kilia, ang pangalawang lungsod na binisita mo pagkatapos ng Vistan. Inilipat ni Yuji ang Fireball spell sa slime upang harapin ang mga halimaw habang nilalabanan niya ang pantas gamit ang Fire of Doom spell at ang Shield spell. Sinabi ng pantas sa kanya, hindi mo kailanman magagawang protektahan ang mundo gamit ang iyong limitadong kapangyarihan. Sabay-sabay na gumagawa ng mga spell si Yuji para sa lahat ng lungsod na kanyang napuntahan noon at sinabi sa sarili, ang hirap labanan ng isang napakalakas na kalaban habang pinuprotektahan din ang mga lungsod. Nang makita niyang bumaba na sa negatibo ang kanyang mana, tinanong niya ang sarili, ano ang dapat kong gawin? Sa sandaling iyon, nakipag-ugnayan si Dard kay Yuji sa pamamagitan ng slime at sinabi, ang buong populasyon ng Vistain City ay nagtipon sa plaza. Nakita ni Yuji ang mga adventurer ng Vistain na naghahanda upang ipagtanggol ang kanilang bansa. Sabay sabing, palagi tayong pinuprotektahan ni Yuji. Pero ngayon, oras na para ipakita natin sa kanya ang tunay nating lakas at ipagtanggol ang ating lupain. Naghanda si Dard ng mga mahiwagang potion upang labanan ang mga halimaw at sinabi kay Yuji, handa na silang lahat na lumaban at tutulungan kanilang protektahan ang kanilang lungsod. Nakahinga ng maluwag si Yuji nang malaman niyang hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa Vistain at sinabi sa mga slime, manatili kayo kina Gale at sa iba pang adventurers, para sigurado. Tutulungan din natin sila gamit ang mahika. Ang slime sa Kilia ay nagsabi rin ng parehong bagay. Ang pinuno ng mga adventurer, si Rai, ay naghanda para sa labanan at hinikayat ang mga sundalo na tularan si Yuji at lumaban sa mga halimaw hanggang sa kanilang huling hininga. Naghanda para sa digmaan sina Tina at Lisa, gayon din ang iba pang adventurer. Sinabi ni Rai sa kanila, ayaw nating masayang ang pagsisikap ni Yuji sa pagprotekta sa ating bansa laban sa Blue Dragon. Ipinasa rin ng slime ang mga kaganapan sa Ricardo City kay Yuji habang sinasabi ng mga adventurer sa isa't isa, tinulungan tayo ni Yuji na labanan ang matinding lamig at yelo. Kung nalampasan natin iyon, siguradong hindi tayo kayang talunin ng mga halimaw. Patutunayan natin kay Yuji na hindi nasayang ang kanyang pagsisikap, at ipagtatanggol natin ang ating bansa ng buong tapang. Narinig nilang sinabi ng chef, bumalik kayo agad, at ipaghahanda ko kayo ng pinakamahusay na mga putahe. Ipinasa rin ng slime kay Yuji ang mga kaganapan sa lungsod ng Buyak, kung saan ang lahat ng adventurer ay handa na sa kanilang mga baluting gawa ni Gaggle. Sinabi ni Gaggle sa kanila, gusto kong bumalik kayong matagumpay upang maibalik ninyo ang mga baluting ito sa akin. Sinabi ng alalay ni Gaggle, isa ito sa pinakamagandang baluti dahil ginawa ito mula sa mga hiyas ng mga dragon sa bulkan. Kumpiyansa si Gaggle na mananalo sila laban sa mga halimaw dahil ang kanyang baluti ay nakatalo sa Fire Dragon, lalo na sa mas mahihinang halimaw.
Naramdaman ni Yuji ang kasiyahan at ginhawa nang malaman niyang kayang ipagtanggol ng 4 na lungsod, Listane, Hilia, Ricardo, at Buya, ang kanilang sarili. Naalala niya ang kanyang nakaraang buhay noong isa lamang siyang ordinaryong empleyado, palaging nagtatrabaho ng mag-isa nang hindi humihingi ng tulong kaninuman, at wala ring tumulong sa kanya. Ngunit ngayon, natitiyak niyang mas mainam ang pagtutulungan kaysa sa pag-iisa sa trabaho o pakikipaglaban. Ipinasa ni Yuji sa lahat ng mga sundalo at adventurer ang spell na nagpapalakas sa opensa at depensa, pati na rin ang anti-magic enhancement spell, Gale. Napansin ng mga sundalo na kasama niya na lumakas sila at mas mabilis at madali nilang napapatay ang mga halimaw. Tina at Lisa ay napansin din ang pagtaas ng kanilang lakas at kakayahan. Si Watka, ang pinuno ng mga sundalo ng Ricardo, ay napagtanto na ang kanyang lakas ay lumakas ng husto. Sinabi ni Yuji sa kanyang sarili, mabuti ito. Ngayon, madali nang may pagtanggol ng mga tao sa mga lungsod ang kanilang sarili. Ang natitira na lang ay patayin ang pantas at alisin ang kanyang kasamaan sa mundo. Sinabi sa kanya ni Style na nakatanggap siya ng isang mensahe na nagsasabing, kapag nagtagpo ang araw at buwan, isang himala ang magaganap. Nagpa siya si Yuji na gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Uminom siya ng isang mana recovery potion na ginawa ni Dreer, na kayang ibalik ang kanyang enerhiya sa kung ano ito bago siya lumaban sa pantas. Bumalik sa normal ang kanyang mana levels. Sinabi niya sa lobo, iiwan ko sa iyo ang proteksyon kay Style. Ginamit ni Yuji ang barrier spell hanggang sa maabot niya ang antas ng pantas sa itaas, na nagtanong sa kanya, gusto mong pigilan ang landas ng kalayaan. Bakit mo gustong iligtas ang mundo? Sumagot si Yuji, hindi ko eksaktong alam kung bakit. Sinabi ng pantas, ang isang tulad mo ay hindi talaga nangangailangan ng dahilan upang protektahan ang mundo. Minsan, ako rin ay naging inosente tulad mo, lumaban para sa mundong ito, at namatay. Ngunit inalala ni Yuji ang kanyang mga alaala sa mundong ito, ang mga taong nakilala niya, at napagtanto niyang sapat na dahilan na ang kanyang ugnayan at alaala sa kanila upang ipagtanggol sila, kahit pa ito'y magdulot ng kanyang kamatayan. Sinabi ng pantas, labanan natin ito at tapusin. Ginamit ng pantas ang Fire of Doom spell ng 3 beses ng sabay-sabay at tinamaan si Yuji, sabay sabing, ipagpatuloy mo ang laban hanggang sa maubos ang iyong lakas. Hindi magtatagal ang iyong katawan, kahit pa maibalik mo ang iyong mana. Biglang lumitaw si Yuji gamit ang Frost spell, ang parehong spell na ginamit niya laban sa Blue Dragon ni Kia. Sinabi niya sa kanyang sarili, ito ba ang himala na binanggit ni Style sa liham? Tinamaan niya ang pantas gamit ang Frost spell, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Natuklasan ni Yuji na kaya niya itong gamitin ng maraming beses at inatake ang pantas ng mahigit 10 beses. Ngunit napagtanto niyang hindi ito epektibo laban sa kanya. Nagalit ang pantas at inihanda ang pinakamalakas niyang magic spell upang patayin si Yuji. Kinuha ni Yuji ang Dagger of Kathas na ibinigay sa kanya ni Style, ang parehong sandata na pumatay sa Blue Dragon na si Kilia. Nagcast siya ng Frost spell sa daga, at biglang nagtagpo ang araw at buwan sa langit, gaya ng sinabi sa mensahe. Lumaban si Yuji gamit ang daga at lumikha ng Blast Isolation spell upang maprotektahan ang sarili sa pagsabog ng kapangyarihan ng pantas. Napuksa niya ito, at sumabog ang barrier. Nawala ang mahika ng pantas, bumalik sa dati ang kulay ng langit, natapos ang sakuna, at tuluyang nagwakas ang kasamaan. Sa gabi, lumabas si Yuji sa Ordon. Tinanong siya ng slime, bakit maaga kang naglalakad? Sumagot si Yuji, dahil nasa kontrol pa rin ng Freedom Mungang ang Ordeon City Guild, at ayokong makatawag ng pansin. Tinanong ni Yuji ang mga slime kung ano ang balita. Sinabi nila at ni Dreer na ipinagdiriwang nila ang tagumpay. Nagsaya sina Tina at Lisa, at nagdiwang din si Rai. Sa Ricardo City, naghanda ang kusiniro ng isang salo-salo upang ipagdiwang ang tagumpay laban sa mga halimaw at ang proteksyon ng kanilang lungsod. Sa lungsod ng Buya, ipinagdiriwang ni Nagigil at ng mga sundalo ang kanilang tagumpay at pinasalamatan siya para sa makapangyarihang baluti. Napanatag sina Slime at Yugi na sa wakas ay bumalik na ang kapayapaan sa lahat ng mga lungsod. Samantala, sa kabilang panig, nag-uusap ang mga pinuno ng Ordeon City Guild. Sinabi nila na nawalan sila ng koneksyon kay Direktor Walter at hindi nila alam kung bakit. Isa sa kanila ang nagsabi, may mga bali-balita na nabigo ang ritual upang tawagin ang pantas at nawala si Walter kasama ang kanyang mga tagasunod. Isa pa sa kanila ang nagtanong, hindi ba natin ito dapat iulat sa punong tanggapan? Ngunit sinabi ng kanilang pinuno, hindi na mahalagang abalahin sila sa ganitong kalokohan. Tutal, ilang araw na lang at magaganap na ang pagkawasak ng mundo dahil malapit nang matapos ang purification device. Kapag ito ay na-activate, magagawa nating wasakin ang buong mundo at ipagkaloob ang kalayaan sa ating mundo. Ngunit ang mahalaga ngayon ay tayo, ang mga miyembro ng Blue Moon of Freedom, ay may layuning talunin ang Black Dragon of Desolation, isang dragon na hindi natalo ng pantas sa kanyang unang buhay. Samantala, narinig ni Yui ang kanilang pag-uusap at sinabi sa kanyang sarili, Destruction Device. Black Dragon of Ruin, maliwanag na hindi titigil sa paggawa ng gulo ang Freedom Moon Gang. Bigla silang inatake ng mga halimaw na tigre,
At tumayo si Yuji upang harapin ang mga ito. Kinabukasan, nagtungo si Yugi sa kalapit na lungsod ng Syndicate at ibinigay ang mga mababangas na tigre. Tinanong siya ng sekretarya, nasaan ang iyong mga kasamahan? Malaki ang gantimpala sa misyong ito at ipapamahagi sa inyo. Sumagot si